Okay, live na po tayo. Okay, good morning Pilipinas. Magandang umaga sa inyo. Okay, go. Question, Gail. Tanong po ito ni Madagascar. Ang tanong niya po, Boss, bauna po ako sa utang at gusto ko pa rin po magtayo ng sarili kong negosyo. Kaso di ko po alam saan ako kukuha ng pampuhunan ko. Naglalaro po ako ngayon ng scatter. At paano ko po ito masusolusyonan yung utang ko at yung pagtigil ko sa paglalaro ng scatter? Una, tigilan mo muna yung kaka-scatter mo. Yan ang nga yung nag-bound sa'yo sa utang eh. Diba? Pangalawa, mag-empleyado ka muna. Obvious naman siguro sa'yo na hindi gumagana yung pag-negosyontihan mo, diba? Kasi hindi naman lahat ng tao pan-negosyo eh. Tangina, alamin mo muna sarili mo. Pag wala kang financial management, nababaong ka sa utang, hindi ka pan-negosyo niyan. Kahit anong negosyo, simulan mo, nababaong ka sa utang, tangina, yan ang pinakamabilis na paraan para ibaon mo yung sarili mo, hindi lang sa utang, pati sa ilalim ng lupa. Kilalanin mo ang sarili mo. Alamin mo kung pang negosyo ka ba o pang empleyado ka lang. Pag naa-addict ka sa kung ano-anong mga bagay, hindi ka pang negosyante niyan. Kasi kahit anong layo ang marating mo sa pagnenegosyo, naa-addict ka sa mga bagay-bagay, uubusin mo lang ang pera mo dyan, sa kaadikan mo dyan sa sugal. Yan ang pinakamabilis na paraan para ubusin mo ang sarili mo. What made you think na yayaman ka dahil sa scatter? What made you think na makakaalagwa ka sa buhay dahil sa scatter? Nabaon ka na nga, ang daming tao na baon sa utang dyan sa scatter na yan eh. Hindi nyo nakita yung isa? Sino yun? Anong pangalan nun? Yung babae na nagsabing tungkol sa nalimasan siya ng 5 million sa utang sa sugal? Ano mo ayun. Pangalan Lars Pacheco. Lars Pacheco? O yun, tiyan mo, si Lars Pacheco nga, partida, tangina, ang daming pera ng tao na yun ha. Pero nadalihan siya ng 5 million pesos. Ang sabi niya, tanggapin mo na lang daw yung talo mo, tas wag ka nang bumalik. Hindi naman na mababawi yan. Kasi alam mo, isa sa mga problema dyan, yung pakiramdam na, mababawi pa. Hindi mo nga mababawi. Kasi tignan mo, yung punto nga lang na yung laki nung natalo mo mula nung nagsimula ka, hindi ka pa nananalo ng ganung kalaki kahit kailan. Alam mo lang, hindi mo mababawi yan kahit kailan. Di mo na mababawi yan kahit kailan. Tanggapin mo na yung pagkatalo mo. Tapos, magtrabaho ka ngayon, mag-empleyado ka. Nabaong ka na nga sa utang diba? Bakit kasi pinipilit nyo pang magpaka-negosyantihan Ang dami kasing tao nagpipilit magkunyaring negosyantihan Ang dami niyan. Paano? Dumami rin kasi yung mga influencer na, wag ka nang yung pag-tuition fee mo, pang-business mo na lang. It's as if para bang unicorn investment yung putang inang business na pag nagsimula ka ng business, biglang boom, putang ina mo, mayaman ka na kagad. Yun ang akala nila Ulul ang puta. Hindi nyo alam kung gaano karaming mga tao yung nasa ilalim ng lupa dahil nabaon sa utang kakakunyaring negosyante sila. Hindi nyo alam kung gaano karaming dugoy na dilig sa lupa kasi merong mga nagkukunyaring negosyantihan sila, nagyayabang-yabang sa kung saan man, tapos umutang, tapos hindi gumana yung negosyo, tapos pinasabog nila yung ulo nila. Hindi nyo alam kung gaano karaming nagkukunyaring negosyante ang nasa social media ngayon. May mga personal nga ako kakilala dyan Pinipilit ang mga tao na magnegosyo daw, pero siya mismo walang negosyo. Ang hirap lang magsalita pero may kakilala ko, siya mismo walang negosyo. Yung negosyo na pinopromote niya, hindi sa kanya, sa nanay niya. Uy! Tangina. Pag nakilala nyo lang talaga yung mga influencer na yan, ang dami dyan, mga frontman lang. Mamaya ikwento ko sa inyo. Ang dami niyan, puro frontman lang. Hindi nyo lang alam. Yung nanay niya magaling na negosyante. Siya magaling na frontman. Pero pinapalagay niya na sa kanya yung negosyo at yun ang pamarali sa social media. Pero yung mismong negosyo nakapangalan sa nanay niya. Tangina, nakakadiri. Nakakadiri talaga. Antindi sa social media, antindi. Kung alam nyo lang kung gaano katindi sa social media. Tapos yun ngayon, yung mga taong pinakikinggan ninyo na sinasabing magnegosyo ka. Tangina, hindi nagkakaintindihan dyan Hindi negosyo lang ang paraan para umusad ka financially. Kaya mong umusad kahit empleyado ka. Hindi totoo yung sinasabi nila na pag empleyado ka, walang panaan, walang pagkakataon para yumaman ka. Hindi daw nakakayaman ang pagiging empleyado. Hindi totoo yun. Hindi totoong hindi nakakayaman ng pagiging empleyado. Okay, sige. Pag-usapan natin. Hindi pala nakakayaman ng pagiging empleyado. Kumakaway sa'yo yung mga CEO na empleyado. Kumakaway sa'yo yung mga vice president na empleyado. Kumakaway sa'yo yung mga manager, yung mga supervisor. Kumakaway sa'yo yung mga malalaking sweldo na yan. Kumakaway sa'yo yung mga piloto na empleyado yung mga yan. Kumakaway sa'yo yung mga flight stewardess na empleyado yung mga yan. Nasa maling industriya ka lang. Ang problema kasi sa'yo, wala ka expertise. Kaya hindi ka umuusad sa pag-empleyado. What made you think na hindi ka nga umuusad sa pag-empleyado What made you think uusad ka sa pagnenegosyo? Diba?
Isipin mo yung konsepto na hindi ka nga umuusad sa pag-empleyado. What made you think uusad ka sa pagnenegosyo? Kailangan mo munang maging good follower bago ka maging good leader, ano ka? Kung dun nga lang mismo sa pag-empleyado mo, hindi ka gumagana, hindi ka sumusunod sa boss mo What made you think na uusad sa'yo pag nanegosyo? Hahawak ka pa ng tao, hahawak ka pa ng empleyado. Tangina. Alam mo, Pilipinas, matuto kayo galing sa akin, hindi lang pagnenegosyo ang paraan para umusad sa buhay. Hindi lang pagnenegosyo ang paraan para umusad sa buhay. Tatabaan mo utak mo, tatrabahuhin mo, pag-iipunan mo, kaya mong umabot sa 1,000,000 piso. Ba? Yun nga yung pamarali ko Hindi lahat ng tao pang negosyo. Hindi lahat ng tao. Pag addict ka pa sa scatter, pag hindi ka nakakaipon, pag nababaong ka sa utang, hindi ka pang negosyo niyan, tigilan mo yan. Tigilan mo yung delusion na yan. Tigilan mo yung delusion na pang negosyo ka, pag addict ka sa scatter, pag hindi ka nakakaipon, at saka kapag nababaong ka sa utang, hindi ka pang negosyo niyan. Mag-empleyado ka, kunin mo muna yung disiplina sa pagiging empleyado. Pag nakuha mo na yung disiplina na kahit konting barya, nakakaipon ka, baka sakaling pwede mo ngayon subukan magnegosyo. Baka sakali. Pero wala pa ring assurance yun. Kasi alam mo, simple lang naman ang konsepto Ang sabi sa Biblia, yung tapat sa konti, tapat sa marami. Kung dun pa nga lang sa gabarya-barya, inuubos mo na sa scatter What made you think aalago ka pa sa negosyo niyan? Diba? Kung hindi mo kayang pagtapatan yung gagarampot na ipinagkakaloob sa'yo ng Diyos, na ipinagkakatiwala sa'yo ng Diyos, kahit bigyan ka pa ng malaki, hindi mo rin pagtatapatan yan. Ganun kasimple yung konsepto. Ganun kasimple yung konsepto. Nakita nyo naman, di ba? Nagsimula ako sa piso sa Tondo. Nag-end up kami almost 30,000 pesos. Paano nangyari yun? Tapat kasi ako sa pagdating sa pera Tapat ako pagdating sa pera Kaya kita mo, di ba? Nakita nyo na nasa Tondo ako, Pilipinas, ni isang pirasong yosi. Kahit isang pirasong yosi, wala kayong makikitang tangan ko nung nasa Tondo ako. Ngayon, makakakita ka. Bakit? Negosyante na ako rito Negosyo na to di ba? Kahit pa sabihin mong kunya-real lang na negosyo to, still, negosyo na to. Hindi ito empleyado at hindi na ako tumatakas sa pagiging mahirap. Technically, ito na yung patawid papunta sa mundong mayaman di ba? Ito na yun, ito na mismo yung patawid papunta sa mundong mayaman. Marami ka ng pera, nakaka-ROI ka na ng 50, nakakaipong ka na. Pero nung nagsisimula ako sa Tondo, tangina kahit isang pirasong yosi, wala kang makikitang kahit isang pirasong picture ko na kaya mong ilabas. Bakit? Kasi ultimo yosi, tinanggal ko nun. Kahit paninigarilyo, tinanggal ko nun. Bisyo, tanggal lahat ng bisyo nun. Tanggal lahat ng bisyo nun. Bakit? Simple konsepto Paano ka makakaalago ako may bisyo ka? Dun pa nga lang sa konseptong tangina, 600 pesos yung kinikita mo, pinangi-scatter mo pa What made you think? What made you think na aalago ka sa pagnenegosyo? Ngunin mo muna yung disiplina sa pag-iempleyado. Ulitin ko, yung disiplina sa pagiging empleyado, kunin mo muna. Hindi ka na-late, hindi ka uma-absent, lahat ng gusto ng boss mo, ginagawa mo, tapos kung ano man yung extra pa na kailangan gawin doon sa trabaho, nagagawa mo, nag-iipon ka rin ng pera at totoong nakakaipon ka, hindi ka nagkukunyaring yaman-yamanan, tapos tsaka ka ngayon pwedeng transition papunta sa pagnenegosyo. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ni Paul. Pilipinas, nagme-make sense ba yun? Nagkakaintindihan ba tayo ang Pilipinas? Nagkakaintindihan ba tayo dun sa konsepto na hindi lahat ng tao pang negosyo? Na kapag naa-addict ka pa sa kung ano-anong bagay, pag nababaong ka pa sa utang, alam mong hindi ka pang negosyo. Nagkakaintindihan ba tayo ang Pilipinas? Type yes nga kung nagkakaintindihan tayo ron. Type yes nga. Gusto ko lang munang masiguradong naiintindihan ninyo ako. Just to make sure. Gusto ko munang masiguradong naiintindihan nyo na ako. Makuha ko taba. Wala na daw talaga. Na ano? Taba. Taba? Pwede, sige. Brother, sikwat ka nga muna ng taba. Makikisuyo na lang ako sa'yo. Gamitin mo na lang muna yung isang motor para merong lalagyanan doon sa ganun. Meron kang bag. Okay, sige. Pwede. Ayan, sige. Basahin mo muna yung mga komento. Ano komento nyo doon, Pilipinas? Para magkaintindihan tayo. Yes. Lahat yes lang. Yan. Okay. Sabi ni Tano De Villa, yes idol, makes sense idol. New learning daw po. Okay, good. Nagkakaintindihan na tayo. Alam mo, Pilipinas, ingatan mo sarili mo doon sa mga konseptong katulad nung kay Ito, ingatan nyo sarili nyo rito. Tangina, ang dami kong kilalang nadali ng ganito. International pa to international. Anong pangalan nito? Yung may 4 quadrant? Nakalimutan ko. Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Meron siyang itinuro, Robert Kiyosaki, ingatan nyo sarili nyo, hindi lahat ng nagsasalita, lahat ng sinabi applicable sa'yo. Yeah.
merong itinuro si Robert Kiyosaki na pag meron ka daw business idea, mangutang ka. Tapos tsaka mo ngayon yung utang, gamitin mong pang-execute nun. Alam mo, Pilipinas, magkaintindihan tayo tungkol dyan sa usaping utang. Tungkol sa usaping utang, ingatan mo ang sarili mo na pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo, huwag kang mangungutang ng pera para ilagay sa isang ideyang hindi mo alam kung ano ginagawa mo. The only time para mangutang ka, pag gumagana na, kumikita na, i-expand mo na lang. Yun ang tamang panahon para mangutang. Hindi yan tangina kung kailan kasi simula mo pa lang, hindi mo naman alam kung gagana ba yan. Basta ka lang nagkaroon ng bloop, may idea ako, gagana to. Tapos pag execute mo ngayon, inutang mo lang yung pera, biglang tapos milyon pa yung utang mo, yun ang pinakamabilis ng paraan para tangina, ang daming Pilipino bobo eh. Ang daming Pilipino bobo. Nabaon sa utang dahil sa putang inang idea niya. Akala niya yung idea automatic uusad. Kailangan mo munang makita kung nagre-respond ba sa'yo yung merkado dun sa idea mo. Diba? Anong kaletya na puta umutang ka kagad kasi simula mo pa lang, wala ka pa nasusubukan negosyo kahit kailan mula nung pinanganak ka. Tapos nakaisip ka lang ng kahit na anong idea lang. Nakala mo genius ka na dahil may idea ka. Congratulations, lahat tayo sa buong Pilipinas, all 120 million of us, kaya nating mag-imbento ng kahit na anong idea na lahat tayo pinaniniwalaan nating gagana. Nagkakatalo yan sa merkado kung magre-respond ba sa iyo yung merkado. Eto masakit. Ang merkado, walang pakialam kung saan galing yung pera mo. Walang pakialam. Pag hindi talaga maganda yung serbisyo mo o maganda, mali pagkaka-execute mo, ngunguyain ka talaga niyan, tapos isahambalos ka sa sa sahig. Tapos pagkatapos nun, paano ngayon yung inutang mo? Paano inutang mo? Tangina, merkado, walang puso yan. Sasagapakin ka sa mukha niyan, tapos ilalampaso ka sa sahig kahit galing pa sa utang yung pera mo. Akala mo maaawa sa iyo merkado? Walang awa ang merkado. Walang awa ang merkado. Walang puso ang merkado. Pag nag-respond sa iyo yung merkado, clap-clap para sa iyo. Pero pag hindi nag-respond sa iyo yung merkado, you damn make sure na kaya mo pa rin mabuhay pagkatapos mo malugi. Yun ang nagme-make sense, yun ang common sense. Yung lugi mo, hindi dapat sapat para patayin mo sarili mo. Kasi may mga tao, tangina, dahil lang nalugi sa negosyo, puta, pinapasabog yung ulo nila eh. Binibitin yung sarili nila sa kisame eh. Yan yung mga tao nagpapanggap na negosyantihan. Ingatan nyo sarili nyo sa ganyan. Takina, napakaraming ganyang klase ng konsepto sa social media. Magnegosyo ka ika. Yung pan-tuition fee mo, ipang-business mo na lang. Ulul ang puta. Ulul ang puta. Magtataka ka, yung nagsasabi nun, yung pan-tuition fee, ipang-business na lang, pinapag-aral niya yung anak niya, exclusive school pa. Tanginang yan. Mahal pa yung eskwelahan. Ulul ang puta. Alam mo, pag nag-advise kayo mga influencer, pag nag-advise kayo, you make sure na tangina, kaya nyo i-apply sa sarili nyo mga pinag-advise nyo. Hindi yung tangina, sasabihin mo sa mga kabataan, yung pan-tuition fee, pang-business na lang, tapos yung anak mo, pinag-aaral mo sa putang inang mabahaling eskwelahan, ulul ka ba? Tangina ng mga hayop na yan. Tapos matatawa ka, nagtayo pa ng course ang gago. Akala ko ba, pang-business na lang yung pan-tuition fee? Ba't nagtayo ka ng course para mag-solicit ng tuition fee? Putang ina mo! Pilipinas, nagkakaintindihan ba tayo na hindi lahat ng tao pang negosyo? Nagkakaintindihan ba tayo ron? Type yes nga. Napasarap tuloy yung kain. Isang kanin pa daw. Pati sila napapa-intense eh. Sige, go. Ayos. Puta, first question pa lang, pang finals na eh. First question pa lang, pang finals na. Sige, next question. Sabi po ni Jonathan Liken, sa sobrang talino mo, baliw ka na. Oo, alam ko kasi, sabi, sa sobrang talino ko, baliw na ako. Oo, kasi wala kasing siraulo ko para magmalasakit sa inyo na hindi ko kailangan yung pera nyo, ni wala nga akong monetization sa social media eh. Alang-alang sa ikabubuti nyo, mga kapwa-tao ko. Ako lang yung nag-iisa sa social media, ang ganito kasi raulo. Ako lang yung kaisa-isa sa social media na ganito kasi raulo. Sige, next question. Ganda nun gusto ko yun Ganda nun, no? Ako lang yung kaisa-isang siraulo sa social media na ganito kasi raulo. Na hindi ko kailangan yung pera nyo. Ayan, shoutout mo daw si Nabs GL. Nagpa-flood na naman siya dito. Oh, Nabs GL. Suki ko yan sa live Suki. Sige, go next question. Ayan, dami tuloy nag-yes sa'yo. Ayan, sabi ni John, Jonathan Liken, ha, baliw ka na. Oo, totoo. Kasi alam mo ba, eto hindi nyo alam hindi kasi kayo nagbabasa ng Biblia eh. Sila Pablo, pinaturingan ng mga taong baliw eh.
Pero sabi ni Pablo, di baling tawagin nyo kaming mga baliw alang-alang kay Kristo. Di nyo lang alam. Pero yung mga naunang propeta, di nyo lang alam, yung mga unang propeta, sila mismo pinaturingang baliw ng mga tao. Di nyo lang alam. Di ko sinasabi yung sarili kong propeta. Pero kung itinuturing mo akong baliw, okay lang, alang-alang sa inyo. Okay lang. Sige, next question. Tangina, tahimik yung paligid ko eh. Ayan. Nakikinig lahat eh. Sir Chess, sa Angono ka daw ba? Mahabang parang Barangay Hall, Angono Rizal. Mahabang Meron pa ba parang daw? Barangay Hall, Angono Rizal. Meron pa. Kaya pa to hanggang maya-mayang konti, mga siguro alas 3. Hanggang alas 3 kami rito, alas 3:30, ganun. Bala na. Punta lang kayo rito. Ayan. Di baling hindi kayo bumili, okay lang. Kahit makipagkwentuhan kayo sa akin, maligaya na ako ron. Tanong naman po ito ni Paul Molina. Anong masasabi mo kay Recker na nagpo-promote ng sugal pero ayaw niyang maglaro ang mga viewers niya? Kay pokritohan na lang yan. Tangina, we all know that. We all know that. Hindi naman yan dun sa konseptong alam mo, gusto mo na diretso hindi yan dun sa konsepto na hindi niya gustong maglaro yung audience niya. Totoo naman yun. Hindi talaga niya gusto maglaro yung audience niya. Ang gusto niya kasi yung pera galing sa casino. Gusto mo ba talaga yung totoo? Ikaw, alam ba, influencer, gusto mo ba talaga maglaro yung audience mo? Baka oo, baka hindi. Pero ang pinaka-bottom line nun, ang gusto mo talaga yung pera galing sa casino. Yeah. Hindi yung paglalaro ng audience mo. Pero ito kasi ang problema. Pag hindi naglaro yung audience mo, pag wala kang audience na naglalaro at gumagamit ng code mo, eventually kaka-cancel ka rin ng casino. Walang napapakinabang sa iyo eh. 'Di ba? Alam ka naman magbayad lang sila magbayad lang na magbayad. O, yun ang pinaka-bottom line nun. Ang gusto niya, kumita galing dun sa casino, hindi galing dun sa mga audience na naglalaro. Pero wala kasing option dun eh. Ganun lang naman yun eh. Pero sa akin, ka-ipokriton lang yun. Tangina, alam naman natin pare-parehas yun eh. Tingnan mo, binanatan nga ni Makagago si Juniboy tungkol dyan eh, di ba? Sabi, entertainment lang daw, papakita lang daw na naglalaro siya, ganun. O, pero may link sa baba. Pwede ka pwede ka mag-sign up gamit yung link. Ay, naku. May logo, di ba? Yun, yun ang sagot ko ron. Tanong naman po ito ni Ako Burat. Ano ba yung mga pangalan nyo? TikTok? Taka na pagkabasa niya, nag-loading pa siya. Biglang nanlaki yung mata, nagtawanan pa yung audience. Aray ko. Sige. Ako, burat. Sige, go. Ayan, ang tanong niya, sir. Sir, masarap po ba yung sinigang nyo? Kasi hindi na ako makain na lang ako ng sinigang dyan. Taka na. Nakakatawa yun sobra. Ganito. Teka lang mo lang, ingay ng truck eh. Ganito, mag-lo-lo ka muna. Tapos tsaka tayo punta rito, tikman mo yung lo-to namin. Baka mag-lo-lo. Sige, next question. Nag-loading ako eh. Ba yan? Ayan. Sabi tuloy nung isa, boss, masarap talaga dyan, kain ka na, di ka na taga maglo-lo na. Mahirap pag-lo-lo dito. Taka na, huli ka sa barangay. Dito lang sa likod ko may barangay. Ayan, nagtatanong tuloy sila kung may checkpoint ba daw dyan, boss. Ngayon wala, tapos na kanina. Wala nang checkpoint, okay na. Ayan. Wala, blinker lang yan. Wala naman doon yung mga polis, nagmerienda yata. Ayan. Tapos na yung checkpoint, kanina pa. Sige, go. Tanong naman po ito nakalimutan ko yung pangalan niya pero dumaan siya sa akin. Tanong niya po is kung totoo ba daw po ba ang purgatorio? Sabi ni Rizal sa El Filibusterismo, walang ni kapirasong banggit si Moises o si Kristo man tungkol sa purgatorio. Nakasulat din mismo yun doon sa sulat niya. Thank you. So yun, overall, ang sabi ni Rizal, kasi binasa ni Rizal buong Biblia, binasa ko rin naman yung Biblia eh. Yung ni kapirasong banggit niya, wala nga talaga nakasulat eh. Meron, binabanggit ito sa Makabeyo, pero hindi ko naman kinoconsider na parte ng Biblia yung Makabeyo eh. Pero yung Makabeyo na yun, wala ring sinabi ron na purgatorio.
Yun ang sagot ko ron. Yun ang sagot ko ron. Ayan. Wala akong nababasang purgatorio sa Biblia. I-type nyo, purgatorio. Meron naman ng digital Bible ngayon di ba? Opo. So meron ng digital Bible. Kayo mismo, pwede kayo mag-type. Type nyo lang, purgatorio. Download kayo digital Bible nyo. Magbasa kayo Biblia. Pag meron kayong mga tanong, type nyo lang dun. Pag hindi nyo masagot yung mga tanong sa isip nyo, tanong nyo kay Chester. Ganun. Alam Sige, mo ba next yung question. issue daw kay Lakas Tama, sir? Ano yun? Ako rin. Hindi ko alam. Pina-flood nila ngayon. Hindi ko alam. Ano ba yung issue na yun? Hindi ko rin alam. Pako-comment nga kung anong issue ni Lakas Tama. Sobrang busy kasi namin ngayon. Ngayon nakapag-hire na kami ng 2 extra tao. Ayan, medyo makakapag-social media na ulit ako. Kasi kung hindi nyo napapansin, wala nga ako masyadong update. Sobrang busy namin. Grabe. Ayan. Sobrang busy sa paglulok. Okay, go. Yung pa naman tanong ni ano. Tagong. Narinig pa? Sorry. Inasabi ko na nga lang eh. Oh, sige. Narinig pa. Tanong po ito ni Tigang. Tangina mga pangalan nyo, taga-TikTok no? Alam mo, taga-TikTok yan kapag ganyan yung pangalan Tangina yan, nadulas na nga si Gail Tagong daw, tagong. Tapos, yung pangalan nung nagtatanong, Tigang. Sige, go next question. Ayan, tanong niya. Sabi niya, para sila ng tanong dito sa Facebook galing kay Phil Tiglaw din, sir. Okay. Idol, anong masasabi mo sa mga nag-OFW? Normal lang ba maglulo sila? Ano gagawin mo? Diba? Ano gagawin mo? Siyempre, magluluto ka. Oh, tapos maghuhugas ka. Diba? Tapos pagkatapos, magluluto ka. Yung iba, taka na, naka-video call pa, nagluluto oh. Sabi nga nila, stress reliever nga daw. Stress reliever daw. Ano nga naman gagawin mo Dut-dutin mo na lang yung screen mo, tapos punasan mo pagkatapos. Sige, next question. Ayan. Tanong naman po ito ni Pochola Mirabel. Boss, sa tingin mo, normal ba si Diwata sa ginagawa niya ngayon? In fairness naman kay Diwata, pakiramdam ko normal naman siya. Kasi, I have this very strong feeling, and I may be wrong, pero mas malamang na tama ako kaysa mali ako. May nagbayad sa kanyang politiko. Kasi, kung hindi mo napapansin, party list yun. Tapos, pang 4th seat si Diwata. Ang normal lang naman na naboboto, first at saka second seat. So malamang na hindi naaabot si Diwata sa pang-4. Kasi ang normal lang naman, nabibigyan lang madalas ng upuan dyan, 1, 2. Marami na yung 3. Napakabihira na mabigyan ng upuan yung pang-3. Pang-4 si Diwata. So ngayon, ano ngayon na ibig sabihin? Merong upo, yung una at saka yung pangalawa. Sino yung mga yun at malamang magkano ang binayad kay Diwata para si Diwata ang maging muka nung una at saka nung pangalawa? Kasi yung una at saka yung pangalawa, tignan mo, hindi nagpakilala. Di natin alam kung sino yun na oo, baka nagpakilala, pero hindi sila yung frontman. Hindi sila frontman. Ang frontman yung pang-4 na seat, which is yun si Diwata. Sa bagsakan ni Diwata, malamang na tumanggap ng pera yan tungkol doon sa politiko Yun ang malamang. Vendor party list ko taka ka, pagtatanggol daw ikaw yung mga karapatan ng mga vendor. Samantalang yung mga vendor, sa mas madalas na pagkakataon, di naman nagbabayad ng tax. Parang ako, wala pang bayad ng tax to Nasa kalsada pa ako Pag pumwesto na ako, nung talagang pwesto talaga, babayad na ako tax. Papakita ko ngayon yung buong proseso ng pagre-rehistro ng negosyo. Pero ngayon nasa kalsada pa ako, walang bayad ng tax ito. Business permit lang ito galing sa barangay. Para katibayan na piniyagan ka ng barangay. Yun. Pero other than business permit, galing sa barangay, walang tax ito. Walang tax ito. O ngayon, paano ngayon yun? Paglalaban mo yung karapatan ng mga hindi nagbabayad ng tax, ganun ba ibig mo sabihin? Sige, next question. Tanong po ito ni Kyle Banzon. Boss, anong tips mo sa akin? Batang business owner po ako na may food truck po. Ano pong may tips mo sa akin? Social media, bugbugan mo ng gusto. Bata ka. Maraming gustong tumulong sa mga bata. Bigyan ko kayo ng isang malupit na tip. Lalo na sa mga kabataan. Kung may negosyo na kayo, ako may negosyo. Bibigyan ko kayo sa inyo isang malupit na tip kung may negosyo na kayo. Type yes muna kung nakikinig kayo ngayon. Ito, malaki pakinabang nito sa inyo. Sige. Type yes. Sa TikTok yan, may nag-yes na. Okay. Waiting na lang tayo sa Facebook. Hindi ko lang sa'yo, bumabasa ng abo ko. Good. Ayan, may nag-yes na po. Brother, may kisuyo.
Ayan, okay na po. Okay, ganito, mga kabataan, lalo na doon sa mga may negosyo na. Nakita nyo si Josh Mojica, diba? Sobrang effective nung ginagawa ni Josh. Hindi yung kayabangan hindi yun. Yung social media presence. Social media presence. Plus, kumukonekta siya sa mga matataas na tao. Kumukonekta siya sa mga matataas na tao. Galingan mo na. Brother, makikisuyo. Si brother muna, makikisuyo. Unahin mo muna to. Kunin mo yung taba muna. Kunin mo muna yun. Mabilis lang to. Okay, sige. Picture. Thank you, ingat kayo, dahan-dahan. Nakita niyo yung ginagawa ni Josh, di ba? Ang ginagawa ni Josh, nagpapasikat sa social media. Ha? Pa-picture daw. Halika yun, dali. Sige, go. Bilis. Ayun, okay. Asan yung cellphone? Bong, namaya na namin sa page. Okay. Dahil lang, mabilisan to picture lang. Ako na, para kunyari ako nagpa-picture sa inyo. Okay, game. 1, 2, teka, wala sa ulog. Ito, dito ilaw. 1, 2. Isa pa, 1, 2. Okay, thank you very much. Ayos, dahan-dahan sa biyaya. Ingat kayo. Balik kayo, brother, Thank you, Bye-bye. Dahan-dahan. Okay, sige, going back to sa pinag-uusapan natin. Nakita niyo yung ginagawa ni Josh, di ba? Social media presence, that's one thing. Tapos kumukonekta siya sa mga matataas na tao. Hindi nyo alam, mga kabataan, kung gaano kalaki kapangyarihan ninyo pagdating sa pagkonekta sa mga matataas na tao. Lahat ng mga matataas na tao gustong magturo. Ito ang problema, walang maturuan. Hindi nyo lang alam. Tangina, instant na yan sa inyo. Ito, ang laking tip nito para sa inyo. Halos lahat ng mga matatandang tao gusto magturo, walang maturuan. Wala masyadong talagang, alam mo yun, gusto talagang matuto ng bugbugan. Wala. Kasi kahit ako, nararamdaman ko yun, gusto ko magturo. Ang problema ko, ay may feeling na parang sayang oras ko dun sa konsepto na tuturuan ko isang pirasong tao, nakaidarang ko na mababa na rin yung attention span. Tapos, kadalasan, commitment issue pa. Pero pagka bata, interesado talaga ako magturo sa mga bata Yun na-realize ko, interesado talaga ako magturo sa mga bata. Regardless kung lalaki ka o babae ka o bakla ka o tomboy ka o kahit sino ka pa. Talsikan ako, sakit. Tangina, napasok ako. Okay, going back. Tangina, lapnos yung ano ko. Sakit. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Daming yan, aksidente. Sakit, tangina, lapnos. Yung balat ko, tangina. Okay. May buhok pa? Sakit. Okay. Pakipatay na lang muna, sir. Umuusok na Okay, sige. Ayun, going back sa pinag-uusapan natin. Yung mga kabataan, kayong mga kabataan, i-consider nyo na minsan panahon lang kayo bata. Bugbugin mo na ng gusto, gasgasin mo na ng gusto yung pagiging bata mo. Ang laking pakinabang niyan, lalo na pagkuha ng connection. Halos lahat ng matatandang tao gustong magturo sa mga bata. Halos lahat. Halos lahat ng mga matatandang tao hindi tumatanggi. Nagkakatalo na lang kung paano mo kukunin yung atensyon ng matandang tao. Pag nakuha mo na atensyon, gasgasin mo na ng gusto. Pag nakuha mo na atensyon, gasgasin mo na ng gusto. Ganon din sa social media. Pag nakuha mo na atensyon ng mga tao, gasgasin mo na ng gusto. Nakuha mo na atensyon ng mga tao, gasgasin mo ng gusto. Nakita nyo ginagawa ko, Pilipinas? Yeah. Kinuha ko yung atensyon ninyo, ginagasgas ko na ng gusto. Yung mukha ko kumakalat na sa kung saan-saan. To the point na every now and then, Project 1M popular. Nakikita ko yun Project 1M popular. Project 1M popular. Pag walang bagong issue, Project 1M popular yung makikita mo. Project 1 million. Project 1 million. Puro ganun yung makikita mo, popular. Pag walang bagong issue. Pag may bagong issue, syempre yung bagong issue, matatabunan na yun. Pero pag walang bagong issue, laging Project 1M popular now. Laging Project 1 million popular now. Puro ganun yung makikita mo. Ginagasgas ko merkado. Tignan mo kung ano ginagawa ko. Hindi ko sinasabing gayahin mo, pero kumuha ka ng mga tips galing dito. Kumuha ka ng mga tips galing dito. Kasi andyan may food truck ka Hindi ko alam kung paano mo nakuha yung food truck na yan, kung galing ba sa magulang mo yan, o ikaw mismo nag-hustle niyan, ikaw mismo trumabaho niya food truck na yan. Pero, mahirap makakuha ng food truck para sa isang bata. So, mas malamang galing sa magulang mo yan. Ngayon, kung galing sa magulang mo yan, idigasgasin mo na ngayon yung resource mo, meron kang malaking swerte. Springboard mo yan, magulang mo na yan. Ang gagawin mo na lang, simple. Pakikisamahan mo ng maayos sa magulang mo. Huwag mong kokontrahin. Ganun ka simple konsepto. So ngayon, ulitin ko, 3 bagay. Una, kunin mo atensyon ng mga tao. Gasgasin mo ng husto. Pangalawa, ang mga matatandang tao, mahilig magturo. Sobrang hilig magturo ng mga matatandang tao. Kumonekta ka na sa mga matatanda, lalo na doon sa mga successful na, dyan sa parehas na industriya kung ano ginagawa mo ngayon. Gusto nilang magturo. So makakat corners ka na kagad, mabilis ka na makaka-shortcut kagad dun sa kung saan mo man gustong makarating. Pangatlo, yung magulang mo pakisamahan mo ng mabuti. Yun ang sagot ko ron. Next question.
Tanong naman po ito ni JDM2729. Ang update, tangina. Boss, anong masasabi mo dun sa viral ngayon kay Robin Padilla na pinagbabaril yung bahay niya? Talaga ba? Hindi ko alam ha. Bakit pinagbabaril yung bahay ni Robin Padilla? Yung mga sa mga shooting na, no? Yung spot-spot na nalagay sa mga kwan, tayo. Hindi ko alam yun. Ano lang yun? Hindi ko alam yun. Hindi ko alam yun. Hindi ko nga talaga alam yun. Fake yun. Hindi ko alam. Fake ba yun? Oo. Hindi ko alam. Hindi totoo yun. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Yun ang masasabi ko ron. Hindi ko alam kung ano yung nangyari na yun. Hindi ko alam. Curious ako ron ha. Ilagay mo nga sa assignment natin yung dalawa na yun. Yung isang kaninang hindi ko rin alam. Hindi ako updated ngayon sa ano eh. Tapos Sa... tama, tapos kay Robin Padilla. Hindi ako updated ngayon sa mga issues. Ang dahilan kasi sobrang busy namin, tangina bugbugan kami rito. Lahat ng mga lalaki na empleyado ko pinagtatanggal ko na mga pala absent kapag pag payday, tanginang yun. Nakakatatlong payday na puro absent ang puta. Yung isa, nangako pa half day lang daw siya. Hindi na pumasok. Kinabukasan pumapasok, ayoko na. Pasok ko. Ayoko. Yung isa, 2 araw. After 2 days, tsaka papasok. Hindi, pass na ako. Sorry. Pasensya na kayo. Yung isa gusto pa bumalik, ano? Gusto pang bumalik no isa. Hindi na. Hindi na. Kumuha na ako ng mga bago. Ayoko na sakit ng ulo. Simple lang naman yung konsepto eh. Gusto mong absent. Papasok ka kung kailan mo gusto. Late ka kung kailan mo gusto. Absent ka kung kailan mo gusto. Papangakuan mo pa ako na half day ka. Tapos hindi ka na magre-reply kahit inaantay ka namin dito. Hindi na. Hanap ka na lang ng ibang trabaho. Yan. Diyan ka sa Jollibee. Diyan ka sa McDo. Tanong, matatanggap kaya siya sa Jollibee? Yun lang. Problema lang nila yun. Hindi ko na problema yun. Sa akin, simple lang naman ang konsepto eh. Hindi ka maasahan, pasensya ka na. Kasi palit lang naman tayo ng kalagayan eh, di ba? Ako naman yung hindi nagbabayad sa'yo, o delay ako 2 days, delay ako 3 days. Matutuwa ka sa akin? Ganun lang kasimple yun eh. Palit lang tayo ng kalagayan eh. Hindi ko binibigay yung sahod mo, halimbawa. Di ba? Tapos delay ng 2 days, delay ng 3 days. Tapos ni Honey ho, walang balita kung bibigay ba yung sahod o hindi. May deduct pa, no? Di ba? Tapos tatantarin pa kita ng deduction. Kasi ganun yung nangyayari, 'di ba? Papasok sila kung kailan nila gusto, absent sila kung kailan nila gusto, late sila kung kailan nila gusto, half day sila kung kailan nila gusto. Tapos lagi pa itatapat nila yan, sabay-sabay payout. Siyempre, hindi naman sila nag-usap-usap, pero alam mo na kita mo na yung pattern eh, 'di ba? Tuwing payout, laging absent. Tuwing payout, laging half day kuno. Tapos hindi naman talaga papasok. Aasa ka ngayon, inaantay mo sila, wala naman darating. Pagka ganun, dispatch na. Hanap na kagad ng bago. Maraming empleyado sa mundo, tangina. Mas maraming empleyado kaysa employer. Mas maraming empleyado kaysa employer, ang daling humanap ng kapalit na empleyado. Ganon din naman eh. Kung halimbawa, ako naman yung hindi ko ginagawa, ganon lang yun eh. Kumbaga, it's just a matter of putting yourself in someone else's shoes eh. Ako kaya yung gumawa ng ganon sa'yo bilang employer mo, hindi kita bayaran. Tapos hani ho, hindi kita babalitaan ko kailan ko bibigay yung sweldo mo. Matutuwa ka sa akin o hanap ka ibang employer. Ganon ka simple. Sige, next question. Tanong po ito ni Rain. Bakit ang daldal mo ang ingay-ingay mo dito, natutulog na kami? Hindi ka natutulog, tanga, nandito ka sa live ko, bobo. Tanginan to. Nasa live ka eh. Ano ba? Ulul ka ba? Andaldal mo, babanata mo ako na andaldal ko. Ikaw yung pumunta rito sa channel ko. Ulul ka ba? Tanginan to. Kung natutulog ka na, patayin mo yung cellphone mo, charge mo muna. Ganun, pasabugin mo yung cellphone mo sa ulo mo. Bahala ka na. Tanginan mo, pumasok ka sa live ko, tapos sasabihin mo, andaldal ko. Ulul ang puta. Tangina, alam mo yung nakakaburat? Yung siya yung pumasok dun sa live ko. Di kaya taga. Oh, siya yung pumasok sa live ko, tapos sasabihin niya natutulog na daw siya. Ulul ang puta. Ikaw yung pumunta sa live ko eh. Ulul ka ba? Okay, next question. Di alam ko nakaasar lang yan. Inaasar lang din kita pabalik. Para mag-comment ka palalo. Habang nagko-comment kayo. At pala, makakapag-request ako sa inyo. I-share nyo tong live na to. Mamimigay ako Gcash. Mamimigay ako Gcash. Sige, share nyo tong live na to. Tapos mamaya, bago matapos yung programa, mamimigay ako ng Gcash. Live mamimigay ako Gcash. Hindi to katulad ng mga hindi to katulad ng mga nagpo-promote ng sugal ninyo na sasabihin na ambunan daw ng Gcash tapos wala naman. Hindi, ito talaga live mamimigay talaga ako Gcash. Papakita ko pa sa inyo kung sino bibigyan ko. Wala na tulugan yan. Okay, next question. Nagsenda na number na. Oo, mamaya na kayo mag-send ng number. Sasabihin ko sa inyo kung kailan kayo mag-send ng number. Sasabihin ko sa inyo kung kailan kayo mag-send ng number. Pero ngayon, i-share nyo muna. Yung mga pinakamaraming share, malaki possibility niyan. Sige, next question. Ayan. Tanong naman po ito ni Jeff Carpio. Brother, are you confident enough to say yes? Be honest to yourself? Na hindi ka parte ng cancer ng lipunan. Yung tipong kapag nahuli ka ng MMDA sa pagmumotor, hindi ka maglalagay at dadaan sa tamang proseso.
May mga motor kasi ako Magic eh. MMDA naman yun eh, 'di ba? Hindi naman automatic na dahil hindi rehistrado yung motor mo, o yung sasakyan mo, cancer ka na kagad ng lipunan eh. Ang cancer ng lipunan, yung hindi ka na nga nakakatulong, nakakaperwisyo ka pa. Yun ang cancer ng lipunan. And I am confident enough to say yes. Kung tatanggalin mo lang yung MMDA na parte, oo ako sa'yo. Pero tungkol dun sa MMDA na parte, may mga motor kasi ako, track bike kung tawagin. Track bike, ay putang ina mo, gago. Ayan. Tangin. Sabi ko tuloy, putang inang yan. Gago na yan. Ikaw na nagbabanggit yan, sir. Mamaya magulat ka sa comment section na naman, ha? Wala na akong binabanggit dito. Wala na akong binabasa. Naka-scoopy ka lang, sir. Scooping gamit mo. Tangina. Tanginang yan. Halayan Tulas tuloy, tuloy. nag-comment tuloy, sir. Ibig sabihin, totoo po yung kulay red yung kotse. Ay, putang ina mo. Hindi, wala akong kulay pula ng motor na lang. Ito, pag-usapan natin tong kulay pulang motor na nakakabit sa cart na Ay, itim. bawal daw magsabi na sa live. Bawal? TikTok. Sabi? Mababan ka. Sabi? Bawal pala yun. Hindi, may violation ba tayo? Wala. Wala pa naman. Bawal sabihin. So, Cash G na lang. Cash. Cash G. Yang Yang Cash G. Uy, baka nanonood siya. Hindi, malabo mo nanonood yun si Yang Cash G. Ayaw niya nun. Sige, mamimigay ako, Cash G. Tanginang corny. Rapper ka, sir. Oo. Ilan laban mo? Yung mga nag-comment dito. Iwan mo. Ano nga yung pinag-uusapan natin? Yung tanong? Hindi yung tanong. Wala. Yung cancer Oo, ng lipunan. cancer ng lipunan. Hindi mo ako maibibilang na cancer ng lipunan yun. Ngayon, di mo na ako mabibilang na cancer ng lipunan. Oo, minsan panahon, oo. Minsan panahon, oo. Dumaan din naman ako sa mga parang riot, ayan na. gangwar. Meron na. Ha? Violation warning. Ano sabi? Ano sabi? Your life is flagged for harassment and bullying. Wala naman ako Repeated sinabing kahit violation. na anong harassment bullying eh. Wala akong sinabing kahit na anong harassment bullying. Lul ka ba? Violation, di na siya restriction, ha? Ha? Di na siya restriction. Okay, sige, so be it. Anyways, going back. So, doon, hindi mo na ako kasi cancer nga, yung salita ko. Hindi mo ako masasabing ganun. Iwasan mo na lang yung salita na yun. Yung, Okay. mukhang kasama yata yun doon sa ano. Hindi mo na ako masasabing Sela. panggulo dito sa mundo. Hindi mo na ako makukonsider na panggulo sa mundo. I believe 100% sigurado ako na asset na ako ng society versus liability. Kasi alam mo, every now and then, titimbangin mo yan eh. Right versus wrong eh, di ba? Every now and then, titimbangin mo yan, right versus wrong. Yung konsepto na mas nakakatulong ka ba kaysa nakakaperwisyo ka? Kasi hindi mo rin naman maaalis every now and then nakakaperwisyo tayo eh. Yung konsepto lang, ito isipin mo lang yung konsepto na bumili ka ng halimbawa bumili ka piatos. Tapos, yung balat nun, tatapan mo sa basurahan yun eh. Sa tamang tapunan, tama? Pero magiging magiging kalat din naman yun sa mundo eh. Diba? So kahit anong plastic na binili mo, magiging kalat pa rin yan sa mundo. Yeah. So technically, nakakasira ka pa rin ng environment. Pero hindi naman talaga matatanggal yung, Yung 500. Ito yung 500. Hindi naman talaga matatanggal 100% yung yung konsepto na merong damage na naikokos tayo dito eh. It's just a matter of Wala kang 500. right versus wrong. It's a matter of right versus wrong. Ikaw ba mas nakakatulong ka ba na nandito ka sa mundo o mas nakakagulo ka dito sa mundo? Ako 100% sigurado ako, mas nakakatulong ako. Meron pa rin akong mga baga-bagaan siya rito every now and then na pag ganun, yung mga plastic namin dito, ganun kasi nakikita nyo nasa bowl, 'di ba? Tapos plastic due to lack of options, okay na ba? Okay na, dito na lang. Due to Wala lack pa of akong 500 options, bukas. wala kasi kaming mapapaghugasan dito at napakapangit naman kung maglalagay ako ng batya dyan para hugasan yung mga pinggan namin. Diba? Due to lack of options, wala kami ngayon choice. Single-use plastic kami ngayon. So yun ang masasabi ko ron. Pero overall, mas nakakatulong ako sa kapwa-tao ko kaysa nakakaperwisyo ko. Sigurado ako ron, 100% sigurado ako na mas nakakatulong ako kaysa nakakaperwisyo ako. Kayo naman yung magiging pruweba eh, diba? Pakita ko lang sa inyo. Flex lang ako ng konti, okay lang. Flex lang ako ng konti. Pilipinas, palagay nyo ba mas nakakaperwisyo ako sa lipunan o mas nakakatulong ako? Sagot lang kayo kung mas nakakaperwisyo ako o mas nakakatulong ako, tapos bakit? Yan, medyo mahaba-haba yan. Basa lang tayo ng konting mga comments. Ako ba, si Chester, mas nakakatulong ba ako sa inyo o mas nakakaperwisyo ako sa inyo? Tapos ang tanong ko, bakit? Paliwanag nyo ng konting-konti, maikli lang. Babasahin namin yung mga comments. Sige, go. Ayan.
Yan, sige. Sabi ni Aldrin, perwisyo ka daw. Kanina pa to eh. Ano nga dahilan? Paliwanag mo kung ano dahilan. Hindi pwedeng one word lang. Kung nakakatulong man ako o nakakaperwisyo, paliwanag nyo kung bakit. Tanong, sabi po ni Darpax, nakakaperwisyo ka po kasi nagmumura ka kasi bakit maraming bata nakakakita sa'yo? Sige, next. O yan, meron ng isa sa nakakaperwisyo daw ako. Sige, next. Wait lang po natin yung sa Sige. Facebook. Basahin mo yung general majority, tapos magkakaintindihan nyo kung mas nakakatulong ba ako o mas nakakaperwisyo. Sige, valid yun. Valid yung isang piraso na yun. Mas nakakaperwisyo daw ako kasi marami daw batang nakikinig tapos nagmumura daw ako. Valid yun. Totoo yun. Ayan. Yan. Sabi Sige. ni Niel Mark, nakakatulong ka para sa akin, boss, kasi madami ako natutunan sa mga payo mo at pananaw mo sa buhay. Yan, okay. De 1-1 na. 1-1. Basahin mo yung comment habang nag-a-appear siya. Para hindi ang datingin, namimili ka lang nung babasahin mo. Ayan. Sige, habang nag-a-appear, basahin mo. Anton Barba, mas nakakatulong, boss. Gusto ko yung mga real talk mo, boss. Mind opener ka talaga. Yan. So, isang nakakaperwisyo ako dahil nagmumura daw ako, narinig daw ng mga kabataan. Tapos, dalawa na ngayon yun nandito sa mas nakakatulong ako. Sige. Yung nag-a-appear, yun mismo yung basahin mo. Dalawa Para kasi hindi sila. nila sasabihing namimili ka lang. Go. Jaire, mas nakakatulong ka para sa amin kasi Tatlo na. ikaw lang yung may boldness na magturo. Okay, good. 3 na. Okay. Slains Duper, nakakatulong syempre na patatag Apat. mong kalooban namin. Okay. Doon sa nakakaperwisyo, baka meron dyan. Hanap ka nakakaperwisyo. Sige, kung ano yung nag-a-appear na lang sa ano. Puro sige. nakakatulong eh. Puro nakakatulong. Okay. Ang dami. Okay. Sa Facebook, halos lahat. Okay. Mas nakakatulong ka po. See? Ayan. Para hindi na ako mahirapan, para hindi ka na rin mahirapan na tansyahin kung nakakatulong ba ako o nakakaperwisyo Ayan. ako. Ayan, Pero yung isa mga tao pala. na lang ang pinasagot ko para sa'yo. Tian Zenny, in terms of business, siguro okay lang naman na at nakakatulong ka. Huwag ka lang magturo ng about religion, di ka nakakatulong. Okay, yun. Sige, wag daw magturo ng religion, di ba? So, di nakita mo ngayon, 4 versus 2. Iba pa. Sige. Aha. Lagpas na sa 5 eh. Yung nakatulong. Hindi, ayokong bilangin yung mga bagay na di naman niya nabasa. Doon lang tayo sa nabasa. Sabi ni Adrian ulit, di ka nakakatulong, Sige. panay mura ka, sana ma-delete account mo. Okay, sige. 3. Versus 4. Ayan. Yung susunod na comment, basahin mo na. Ayan, puro nakakatulong na eh. Dami. Basahin mo kasi. Kasi na ito, nagtatay up ako. Marami Nagbibilang kasi, ako eh. Kung babasahin ko, sobrang sunod-sunod eh. Kaya nga, yun. Ano yung sobrang mo? Ayan. Chingli, nakakatulong. Ikahamo ko, nakakatulong ka mismo. Notification, nakakatulong, idol motivation mo. Okay. Narol, nakakatulong. Okay. Geraldine Borse, ang makakaintindi lang sa'yo yung mga open-minded at positive thinking. Hindi counted yun kasi hindi niya sinabi kung Victoria nakakatulong. D. Perwisyo kasi kung paano mo sabihin. Okay. Perwisyo. Okay. Owe, nakakatulong, idol bossing. Dami kong natutunan sa'yo. Siyam na to versus 4 dito. Brother Elroy Levillian, perwisyo sa mga tao, sinasamantala yung kamangmangan ng tao, nakakatulong kasi make sense yung sinasabi. Nakakatulong ba? Hindi. Dalawa eh. Gitna. Oo, gitna. Hindi counted yun kasi gitna. Oo. Pili ka lang isa. Jeff Carpio, nakakatulong ka. Okay, see? Andrew 10 Cheng. versus 4. Yeah. See? 10 versus 4. Valid naman yung sinabi nila rito eh. Na yung bunganga ko, yung pagmumura ko, valid yun. Totoo, valid yun. Valid talaga yun. Pero nakita mo yung dami ng 10 rito versus yung 4 dito. See the difference? Yun. Taong bayan na pinasagot ko sa inyo para alam ninyo, 'di ba? Kasi baka hindi nyo ako kilala, 'di ba? Baka bago kayo dito sa channel ko. O edi yung mga taong bayan na lang ang pinasagot ko kaysa ako pa magbuhat ng sarili kong bangko. Kasi sa mga hindi ko gusto 'yun eh. Yung konsepto na ako magbubuhat ng sarili kong bangko na ako mabuting tao. Ako, mabuti ang puso ko. Kasi naririnig ko na sa iba yun eh. Kaila Rosmar, kaila Diwata, naririnig ko yun sa kanila eh. Buhat bangko, hindi kasi ako interesado sa ganun eh. Ang sabi ni Solomon, purihin ka na ibang labi, wag nang iyong sariling bibig. Hindi ako interesado purihin yung sarili ko. Hindi ako interesado rin purihin ko yung sarili ko. Buhat bangko yun eh, ayoko nun. Mas gusto ko yung taong bayan na nagsasabi ko ano ba talaga, nakakatulong ba o nakakaperwisyo. At valid points naman yung sinabi ng mga nakakaperwisyo daw ako. Totoo naman yun, tama yun. It's just a matter of mas nakakatulong ba ako o nakakaperwisyo ako. Yun ang sagot ko ron. Yan, mga taong bayan na pinasagot ko para sa inyo. Sige, next question. Ayan. Tanong po ni Arthur, basta na bang totoong history ng sinaunang Israelita? Sila ba ang descendants ng mga taga-Israel?
Oh, Israelita sila eh. Yung Israel kasi, galing yan kay kung hindi ako nagkakamali, si Isaac. Si Isaac ba yun? Pilipinas, naalala niyo yung kwento kung sino naging si Israel? Si Isaac yun, di ba? O si Jacob? Hindi, si Isaac yata. Si Isaac. Dalawa yun eh, di ba? Yung anak ni Abraham. Si Isaac at saka si Ismael. Sino ba yung naging si Israel? Si Isaac ba o si Jacob? Hindi ko maalala eh, nakalimutan ko na eh. Tanong mo ha, alam nila yan sigurado sa mga nagbabasa ng Biblia. Alam nila yan. Jeff Carpio. Yes, si Isaac po. Ayun, si Isaac nga. Yung anak ni Abraham. Yung anak ni Abraham kay Sarah. Siya yung naging si Israel. Bakit hati, meron dito din sa TikTok Jacob naman sinasabi. Alam ko si Ang Isaac Bosch yun eh. Santos Gallardo, si Jacob. Mas marami nagko-comment ng Jacob. Si Jacob. Alabok, Jacob, brother dyan. Ayun, si Jacob. So si Jacob, yun naging si Israel. Nung maging si Israel yun na rin ipinangalan doon sa mismong lugar. Ganun ang nangyari nun eh. Kasi dati nung unang panahon, kung ano yung pangalan nung, kumbaga parang mataas na tao, ipinapangalan sa kanya yung lugar eh. May mga ganong pagkakataon eh. Kaya nung si Jacob, naging si Israel, yung mismong lugar na yun, tinawag si Israel. Yun. Sorry, 2% na lang bigla. Nag-drain ata battery ko. Ha? Nagdi-drain siya kusa ng battery. Bakit? Ano nangyari? Kanina 50, ako 72. 2% na lang bigla. Ano nangyari? Nag-drain. Sira na kasi. O, 2% na lang daw yung battery ni Gil. Sira kasi ito eh. Ha? Nag-drain siya bigla. From 72 Sige na, okay. 2%. Kumuha ka na ng next question. Pagka namatay yung TikTok, lipat na lang kayo ng... hindi, ganito. Mga nasa TikTok, lipat kayo ng Facebook kasi drained na daw yung battery nung cellphone. Bilang tayong bagong cellphone. Bilang bagong cellphone. Drained na daw yung battery nitong cellphone na to. Mga nasa TikTok, lipat kayo sa Facebook. Nasa Project 1M. Project 1M by the Chichester. Doon ako naka-live ngayon. So, yung mga nasa TikTok, lipat kayo ng Facebook. Yung mga kabataan dyan, kay basher ka man, o kung ano ka man, follower ka man, o fans ka man, it doesn't matter na, pwede kayo lumipat dito. Dito nyo ako asarin sa Project 1M by the Chichester. Project 1M by the Chichester. Ulitin ko, Project 1M by the Chichester. Lipat kayo rito. Dito ako mamimigay ng Gcash. Hindi sa TikTok. Dito sa Facebook tayo. Lipat tayo sa Facebook. Oo nga pala, sorry. Ano nga pala yun? Hindi, okay lang. Ito yung TikTok, mamatay naman na ito eh. Sige, go, next question. Tanong po ni Slains Duper, Aha. ang Holy Spirit po ba nakakapagbigay ng karunungan? Exclusive lang ba ang pinamamahagian nito? Pinapaantay kasi kaila ang karunungan kasi, Biblia, pinag-uusapan natin ang karunungan kasi si Kristo. Tapos, syempre, pinapahatid yun sa Espiritu Santo. Tapos, I will say, exclusive. Kasi ang sabi ni Kristo no, hindi ko makakalimutan sa inyo ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Ngunit sa kanilang nangasa labas, ang lahat ng bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinhaga. Exclusive yun. Kung sino lang yung pagbigyan ni Kristo. Hindi yun parang isang religious organization. Hindi ganun I don't think so. Pero I think, and I may be wrong, maaaring mali ako kung sino man yung piliing pagbigyan ng Diyos at saka ni Kristo. Kasi kung kung maaalala ninyo, merong isang parte ng Biblia na hindi ko makakalimutan ito Si Enoch, kung di ako nagkakamali, si Enoch, sabi, mag-isa na lang daw siya. Tapos, pinagpapatay. Kung tama yung pagkakaalala ko, pinagpapatay daw nila yung mga tao ng Diyos. Tapos, etc. Siya na lang daw yung natitirang buhay. Siya na lang daw mag-isa. Tapos, sabi sa kanya ng Diyos, hindi, nagtabi ako ng 7,000 mga lalaki. Yun ang sabi sa kanya. Yung 7,000 na yun, kung i-consider mo, hiwalay yun sa kanya Hiwalay sa kanya yun So you have to consider na ang Diyos nagbibigay kung kanino man niya gustong magbigay. Ganon din naman si Kristo, nagbibigay kung kanino niya gustong magbigay. Kasi sa lahat ng bansa, siya, may talata ito, sa lahat ng bansa, siya na natatakot sa kanya at gumagawa ng kanyang kalooban ay kalugod-lugod sa Panginoon. Merong ganon talata sa Biblia, kahit nasaan ka pang parte ng mundo. Kahit nasaan kang parte ng mundo, kahit nasaan kang bansa. Basta may takot ka sa Diyos, kalugod-lugod ka sa Diyos. Pero sila daw bang descendants talaga? Ang mga Israelita ba ang descendants sa mga Hindi na yun. Holy Spirit na yung tinatanong Iba na yung question Pero itong mga Israelita ngayon,
Ang totoo, hindi ko alam. Kasi yung Israel kasi na yan sa Middle East ngayon, hindi na yan yung unang Israel dati. Yung unang Israel dati, wala yun, nawasak na yun eh. Panahon ni General Titus, 70 AD. Sinugod ng Roman Empire yung Israel dati. Tapos, anong nangyari? Sinugod ni General Titus, Roman Empire, 'di ba? Imperyo Romano. Sinugod, winasak yung Israel, nangalat ngayon sila, kumalat sila, napunta ng iba-ibang lugar. Punta ng Germany, si Hitler naman paglipas ng maraming panahon, si Hitler lumitaw, pinagpapatay ngayon sila ron sa Germany, para 2 milyong Hudyo yata ay nadali ron. Tapos, ngayon, Manuel Quezon at saka Rothschild at saka iba't iba pang mga bansa ay nagtulungan para makabuo ulit ng bagong Israel dyan naman sa Middle East within the boundaries of Palestine. Yan na ngayon yung bagong Israel. Ito na ngayon, bagong Israel itong nandito eh. Bagong Israel yan. Hindi yan yung lumang Israel nung unang panahon eh. 2,000 taon nakakaraan. Hindi yan yun eh. Ito ngayon, yung nandyan ngayon na Israel, somewhere close to 80 years pa lang yung Israel na yan. 80 years pa lang yan. Kasi naalala ko parang 82nd, 83rd year, nag-celebrate sila noon bago pa magpandemya eh. So less than 90 years old yung Israel na nandyan sa Middle East ngayon. Hindi yan yung Israel noong unang panahon. Hindi yan, iba yan. Ibang Israel na yan. Yung Israel na yan, halo-halo na yan. Kasi halos lahat ng mga religious organization, merong ano dyan eh. Merong simbahan dyan sa Israel na yan eh. So yun nasagot ko ron. Hindi na yan yung unang Israel dati. Yung unang Israel dati, nawasak na yun. Yung bagong Israel, itong nandito ngayon sa Middle East, ibang Israel na yan. Yan yung Israel na katatatag-tatag lang. Meron yung malaking possibility, hindi naman kanila talaga yung bansa na yun eh. Merong malaking possibility sa Amerika yan eh. Kasi yung installed na na tao ron, si Netanyahu, may mga ganong conspiracy theory ha. Pero syempre, conspiracy theories na yun, diba? Yun ang sagot ko ron. Tungkol naman doon sa Holy Spirit, at tungkol naman doon sa tungkol naman sa karunungan, Holy Spirit, 'di ba? Kung sino man yung binibigyan ni Kristo at ng Holy Spirit at ng Diyos mismo in general, yun yung pinagkalooban. Pero kahit saang bansa yun eh. Yun ang nakasulat sa Biblia, kahit saang bansa eh. Siya na may takot sa kanya, gumagawa ng kalooban, kalugod-lugod sa kanya. Yun ang nakasulat sa Biblia. So hindi siya confined para sa iisang ganun lang. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ni James G, pwede po bang matutunan mahalin yung taong hindi mo gusto? Oo. Kasi sabi nga sa Biblia, ibigin ninyo inyong kaaway. Diba? Yan ang nakasulat sa Biblia, ibigin ninyo inyong mga kaaway. So kahit hindi mo pa gusto yung tao, kaya mo namang mahalin yun, hindi na bilang kaibigan, kundi pagmamahal na lang sa Diyos na minamahal mo pa rin yung kaaway mo na pag nagutom, pakakainin. 200. Ha? 200. Pag nagutom, pakainin. Pagka nauhaw, painumin. Diba? Yun. Ganun. Kasi sabi nga sa Biblia ibigin yung kaaway yan, hindi mo naman kaaway, hindi mo lang talaga gusto eh. Sige, next question. Kunti na lang yung rice. Sige. Pagka naman namatay na to tapos mamimigay pa tayong Gcash eh. Ay, yung Gcash ko pala dito. Sige, next question. Ayan. Tanong naman po ni, hindi ko maintindihan ang pangalan, boss, new follower mo, kung ano po bang tinda mo? Sinigang na baka ito. Sinigang na baka. Andito kami sa Mahabang Parang, Barangay Hall, Angono Rizal. Mahabang Parang, Barangay Hall, Angono Rizal. Yan. Ayan. Sabi ni Devil Jean, as a student po, paano po ba makipagkaibigan at sino po ba dapat kong pagkatiwalaan sa loob ng paaralan? Yung mga matitinong kasama. Kasi ang sabi ni Pablo, huwag kayong padaya, ang masasamang kasama sumisira na magagandang ugali. So, pipili ka ngayon ng mga matitinong kasama. I strongly suggest yung mga taong matataba utak, at the same time, may mga maayos din na karakter. Yung strong ang karakter, pero maayos yung mga personality. Hindi dahil strong karakter lang, tapos si Raulo, tapos basagulero pa. Masama kang kasama ng mga yun, magiging basagulero ko rin. Kung ano yung ginagawa ng karamihan, sumama ka ron sa grupo na yun, na may ginagawa yung karamihan na yun, gagawin mo rin yun eventually. Huwag sabihin sa akin, hindi, pumasok ka ron, tapos pinatino mo silang lahat. Hindi ikaw si Pio Balbuena. Hindi ikaw si Pio Balbuena na sumama kasama ng mga tambay tapos ubangat yung buhay ng mga tambay. Hindi ikaw yun. Mas malamang na sweep out ka. Kasi yun nga sabi sa Biblia, huwag kayong padaya, masasamang kasama sumisira ng magagandang ugali. So the fact lang na sinabi ni Pablo yun, ibig sabihin, it holds true. Merong malaking possibility na totoo yun kasi majority wins, diba? Remember? Majority wins. Yun, so pipili ka ngayon ng mga matitinong kasama, sumama kang kasama ng mga matataba utak na merong strong personality, na confident din ng mga klase ng mga tao at the same time. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ni Christian, iisa lang po ba si Jesus at ang Diyos Ama? Hindi isa. Baka nalilito lang kasi yung iba kasi meron kasi nakasulat sa Biblia, ako at ang Ama ay isa. Hindi ganun, hindi siya rin yung Ama.
Kasi merong ganung konsepto eh. Ako at ang ama ay isa, kaya siya rin yung ama. Hindi ganun, kaya nga tinawag na ama eh. Ikaw ba yung tatay mo? Isipin mo yung basic na konsepto na yun eh. Ikaw ba yung tatay mo? Yung anak at saka yung tatay, magkaiba yun. Matik yun. Namatay na? Namatay na TikTok? O, dito na ngayon tayo sa Facebook. O, namatay na daw yung TikTok. Knockout ang TikTok. Kailangan pala nating bumili ng Gail. Kailangan nating bumili ng power bank. Kasi Minute sobra. hindi yung sa cellphone mo. Yung sa yung sa ilaw. Kasi nakita ko merong saksakan ng ilaw na gano'n dito. Tapos yun. So yun, ano nga ulit yung tanong? Yung tungkol sa Iisa lang ba si Jesus at ano na? Nakasulat yun sa Biblia na iisa, pero hindi siya rin yung kasi merong ganung misconception eh. Siya rin daw yung ama, siya rin yung anak, siya rin yung Espiritu Santo. Hindi ganun yun, hindi ganun. Kaya nga mababasa mo sa Biblia, si Kristo nakaupo sa kanan ng ama. Kung nakaupo siya sa kanan ng ama, hindi siya yung ama. Hindi naman sasabing nakaupo sa kanan kung siya rin pala yun. Yun, nasagot ko ron. Next question. Tanong po ito ni J. Aldrin Hunatas Guban. Brother, magandang gabi. Anong komento mo sa mga fraternity dito sa Pilipinas like fraternity ko na Tau Gamma PH? Maraming salamat po. Kung maganda yung kasi ang ibig sabihin ng fraternity in general, brotherhood yan eh, brotherhood. Kung maayos yung brotherhood, edi ayos. Pero kung kaguluhan lang, suntukan lang, riot lang, tangina, may diferensya yun. May diferensya. Kasi tignan mo, pakinabang dun sa mga riot? Sasabihin, protection daw, protection. Protection sa ano? Gaano ba kadalas talaga mapaaway ka sa buong buhay mo? Maliban na lang siguro, basagulero ka. Diba? Tingnan mo, katulad sa akin, panahon ngayon, alam mo, ito nga swerte natin panahon ng social media, hindi na masyadong uso basag ulo ngayon eh. Hindi na masyadong uso suntukan ngayon, hindi na masyadong uso yung gulpihan, riot, dito sa Metro Manila, hindi na masyado eh. Maliban na siguro, pupunta ka sa mga magugulong lugar, doon kahit pa paano, meron pa rin every now and then, nagra-riot pa rin, pero napakabihira na nun eh. Alam mo, swerte nga, panahon na ng ML ngayon eh. Diba? Mula panahon ng cellphone, mula nung nauso yung internet, mula nauso yung Mobile Legends, yung internet sa cellphone, mula ML, yung dati nga Candy Crush pa eh. Laro ng mga nanay. Diba? Pero sa Senado naglalaro. Candy Crush. Pero mula na nauso yung ML, yung mga kabataan, naiiwas na naman sa mga basagulo. Naiiwas na. So kahit paano, medyo okay na rin yung panahon natin ngayon. Ayan, in general, I will say, nakadepende dun sa kung ano pinamamarali. Kasi when you say fraternity, ang ibig sabihin niya brotherhood eh. Fraternity. Brotherhood na ibig sabihin niya kapatiran. Ang ibig sabihin nun, you have each other's back. Maganda siya on paper. Nagkakatalo kung ano ba ginagawa ng organization. Doon yun eh. Kung maganda ginagawa ng organization, edi magandang organization yan. Kung hindi maganda yung ginagawa ng organization, edi hindi magandang organization yan. Parang katulad sa akin, di ba? Nasa fraternity din naman ako eh. Ito, Fraternal Order of the Eagles. Oo. Ang ginagawa naman ng Eagles, namimigay ng kung ano-ano, di ba? Charity, ganun, di ba? Tumutulong, tapos, alam mo yun, in general, nakakabuti yung organization na yun at hindi nakakasama. Nasa fraternity naman ako eh. Pero nakadepende yan sa kung anong klaseng fraternity. Kung ano yung ginagawa ng majority dun sa fraternity na yun, yun ngayon na nagde-define dun sa fraternity. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong ni Opang Negosyante. Good morning, brother. Ask ko lang, bro, kung nakakamatay ba yung amag sa tinapay tsaka amag sa siling labuyo? Hindi ko alam. Hindi ako doktor para magsabi ng kung ano man. Pero minsan may mga pagkakataon nakakatsamba ako ng amag sa silil labuyo dito sa amin eh. Pagka gano'n, tinatanggal na lang namin. Kasi 'di ba yung yung silil labuyo kasi namin dati hindi na uubos. Ngayon tangina lagi na lang eh. Alam mo yung gabi-gabi ubos kaagad. Patingin nga ako, meron pa ba? Eto, pakita ko lang sa inyo. Ito ngayon yung silin labuyo namin. Wala na kaming stock na dala eh. Pero ito yung silin labuyo namin ngayon. Ito na lang, kasing konti na lang. Wala na halos eh. Ala na to, konti na lang. Siguro kung lalagay mo to sa kada order, hanggang siguro 3, marami na sa 4 na order ito. 2 order lang to. Ayun, 2 order lang daw, sabi ni Gail. Si Gail kasi nakakakita ng tansyahan eh. Pero mukha naman hindi naman siguro ganitong karami. Karami sila maglagay. Ganito karami? Talaga? 2 order lang daw. So, nauubos na ngayon yung silin labuyo namin. Dati, hindi nauubos yung silin labuyo. Tapos, di yung ibabaw, medyo fresh. Pero yung ilalim, medyo bulok. Tapos, hindi pa ako nakatsamba ng... May pagkakataon na ba may amag yung Pero bulok lang yung ilalim.
Yung bulok, tinatanggal na namin. So, ginagawa namin, yung ibabaw, dati, nung mga panahong bago-bago pa kami, yung ibabaw, fresh pa kasi. So, yung ibabaw, napapakinabangan pa. Pero yung bulok na parte dun sa ilalim, hindi na nagkakataon na. Hindi na dumarating sa puntong nagkakaamag pa. Pero, hindi ko alam kung, baka hindi nakakamata. Siyempre, mahuhula lang ako. Matibay kasi sikmura ako eh. Duda ako mapapatay ako nun. Tangina, yung siling, yung California Reaper ni, Takoyaki. ni pangalan to, Taragis? Takoyaki bam. Hindi, Taragis. Ni Taragis, di ba? Nung kinain ko yun, tangina, masakit eh. Yung first time ko nakatikim ng pagkain na masakit. Yung California Reaper, yung nilagay niya ron eh. Ha? Palit lang ako. Okay. Ikaw muna, brother, sub muna. O gusto mo ikaw, sub? Ikaw na lang, sub. Tagabasa. Sige, sir. Sige, magbabasa muna. Bilisan mo lang, Gil. Okay. Hasaglit lang muna si Gil at usual, pambabaing mga problema. Okay, so yun, tungkol dun sa amag, duda akong ako personal, kung kumain man ako siguro nung amag sa sili o amag sa tinapay, duda ako mapapatay ako nun. Ang kunat ko eh. Tangina, hindi mo lang alam kung gaano kakunat. Puta, ang kunat ko. Sikmura akong tibay. Di ko rin, siguro dahil regular lang, okay lang sa akin na kumain ng nahulog, ganun, regular lang. Sa akin, lalo sa akin yun. Regular lang. Ayos lang sa akin kumain ng nahulog. Wala kasi ako masyado maraming arte eh. Bukod siguro sa paksiw na isda. Ayoko talaga nun eh. Paksiw na isda. Oh. Konti lang yung mga bagay na hindi ko kinakain eh. Sobrang konti lang talaga yung mga bagay na hindi ko kinakain. Isa dun yung paksiw na isda. Pero tungkol dun sa amag sa tinapay, siguro pagka siraulo ka lang talaga, nakita mong amag-amag na talaga, tapos sinadya mo pang kainin, tapos baka siguro kung may allergy ka sa ganun, hindi ka makahinga, baka nakakamatay. Pero generally, nakakasakit lang naman ang tiyan yun. Ako, duda ako mapapatay ako ng gano'n kasi wala naman akong napakabihira akong machamba ng allergy. Yun, next question. Sabi naman ni... Hindi. Ito na lang pala. Ito, sakto. Si Chef. Liga dito, Chef. Liga. Hindi na po, nahiyaan daw ako ng publicity. Ayun lang. Nahiya si Chef eh. Tatanong ko sa kanya eh. Kasi Chef ito eh. Siyempre, siya nakakaalam ng pagkain at saka nung amag. Chef. Pero hindi naman siya Pero doktor. sa hasap hindi yan, advisable yun. Hindi daw advisable, sabi niya. Huwag niyong kakainin. Sa hasap hindi pwede yan. Tangina, common sense naman yun eh. Pag nakikita mo may amag na, tapon mo na. Common sense Yun, live yun. Mahirap kasi niya, machambahan ka, tapos... Hindi advisable yun. Yun, next question. Sabi naman ni Edward Ramirez. Nasa iyo ba yung yun, Mike. Okay. Sir. Hmm. Idol, tanong ko lang, naniniwala ka bang ang tunay na paglilingkod sa Diyos ay ang paggawa ng mabuti kesa hanapin ang tunay na relihiyon? Hindi ko alam kung bakit pinaghihiwalay pa kasi ng mga tao yan eh. Mahilig kasi ang mga tao na eto o eto. Pwede naman pagsabayin. Bakit hindi habang gumagawa ka na mabuti, naghahanap ka ng tunay na relihiyon? Ba't hindi pagsabayin? Hindi ko maintindihan talaga sa mga tao eh. Kasi ewan ko kung hindi naman Islam ang papasukin mo at Kristyanismo halimbawa papasukin mo, may nakasulat sa Biblia tungkol sa religion. Nakasulat nga yun, pinasulat ng Diyos eh. Yung mismong salitang relihiyon nakasulat sa Biblia. Isipin mo sa dinami-dami ng mga bagay, sabi nga ni Lucas, kung isusulat lahat ng mga bagay na ginawa ni Kristo, mapupuno daw buong mundo, bla bla, etc. na sobrang daming libro, kaya hindi na daw pinasulat. Yun eh, yun yung pagkaintindi ko. Pero, ang daming mga bagay na ginawa ni Kristo, ni Jesus, na hindi na ipinasulat sa Biblia. Sa dami ng mga bagay na hindi ipinasulat, kasama sa mga ipinasulat, yung salitang relihiyon, ang dalisay na relihiyon na ito, nasa Santiago. Di ba? Isipin mo yung konsepto na kasama sa ipinasulat sa Biblia, yung salitang relihiyon. Ang problema, bakit kasi dinidisregard ng mga tao yung salitang relihiyon? Hindi ko alam. Ba't hindi pagsamahin mo na lang, gumagawa ka ng mabuti, tapos naghahanap ka rin ng relihiyon na totoo? Kasi hindi lang magkaintindihan dyan sa relihiyon na yan eh. Hindi nyo lang alam ang ibig sabihin na relihiyon, ceremonial observance, worshiping eh. So yung mga seremonya at mga pagsamba. Pwede mo ba naman sabihin sa Diyos na, Diyos, goods tayo. Gawa ako ng mabuti, pero di kita sasambahin Diba? Make sense. No, di ba? Pagsamba kasi yun eh, yung salitang religion eh. Galing nga sa salitang treskia sa Greek, kung di ako nagkakamali. Treskia. Ceremonial observance, worshiping. Ceremonial observance, worshiping.
Yun na ibig sabihin ng salitang treskia. Yung salitang religion. Sa Spanish naman, religare. Religare. Religio. To tie again. Re means to again. Religio means to tie. So, that means to tie again. Ibig sabihin, pagtatali ng Diyos at ng tao. Yun. Yun ang ibig sabihin ng religion. Ako, ayoko i-disregard yun kasi, alam mo, takot ako dun sa konsepto na sasabihin kong hindi kailangan, pero ang Diyos mismo ang nagpasulat. Nakakatakot yun, ha? Yung konsepto na Diyos mismo nagpasulat, sasabihin mo hindi kailangan. Sino kang tao para sabihin mong hindi kailangan yung ipinasulat ng Diyos? Yun ang sagot ko ron. Next question. Sabi naman ni AG Ertsua, bro, ano sa tingin mo, bakit bigla bumait at gumalang na ang mga Hapon? Akala ko si Diwata. Biglang bumait at gumalang na si Diwata. Napapangiti na ako eh. Mali. Hapon daw pala, hapon. Ulit ang basa, ulit ang basa. Nawala si AG. Sige, next question. Ayan. Shout out to po kay Jake Hope from Italy. Kamusta ka dyan? Kamusta kayo sa Italy? Common yun yun. Gano'n ba karami yung OFW dito? Curious nga ako. Type ako. Kung OFW kayo. Gusto ko muna makita. Gano'n karami yung OFW na nakikinig sa akin? Type ako. Makikibasa nga ako sandali. Curious tuloy ako. Gano'n karami yung mga slow connection ako. Pag nagpapanood niyan sa buwabagal lagi yung feed. Pag ano? Pag nanonood kami, ang tagal nung dating sa amin, late lagi sa amin, ng siguro 30 seconds, 50 seconds, hindi. Mantagal? Shout out po, watching from Bicol. Ako, boss from yun, UK. Michael Perez. Okay. Ayan. Phil Queen Balogot. Shout out from United Kingdom. John Pascual. Mercado Ian na nagsentong 100 stars. Ako, master. Yun. Tanong po ito galing kay... Dami rin palang OFW na nakikinig sa akin. Sobra. Oras. Ito, Franz Basibelio, Montenegro daw po. Okay. Tanong naman po nito ni AG Ertsua. Brother, ano sa tingin mo bakit biglang bumait at gumalang ang mga Hapon but before that, sobrang lupit at brutal nila, lalo na dito sa Pilipinas? Kasi kalaban natin sila dati. Kung hindi nyo nakakalimutan, ka-allies natin ng Amerika at ang Amerika is in dispute with Japan nung panahon ng World War. Ngayon, syempre dahil in alliance tayo with Amerika, tayo yung malapit sa kanila, tayo binombahan. Tayo binanatan ng gusto. Yun ang nangyari. Pero generally, ang mga tao in general, let's just put it into general perspective. Ang mga tao in general, hindi naman masyadong brutal, maliban na lang siguro kalabang tribo ka. Kanin? Order muna. Gil, medyo nahihirapan kasi ako. Sorry. Pag gumaganong-ganong ka eh. Baka pwedeng sabihin mo na lang ng diretso. Kasi okay lang naman marinig nila sa live eh. Kanin, wala na kanin. Wala ng kanin? O di bumili ngayon. Baka kapusin po. Pwede naman po magsaing. I mean, enough pa naman yung kanin natin, pero saing na lang. Mas enough. Okay, sige. Mamimigay pa tayong Gcash eh. Ay, teka, nandyan pala yung Gcash. Hindi kaya. Hindi, mamimigay pa rin tayo. Hindi, okay lang. Facebook to. TikTok yung dito. Alam ko na. Paano ba pwede? So, mamimigay ng Gcash, tapos, i-screenshot ko na lang, Post? tapos, Hindi. i-comment ko dun sa mismong live. Hindi na iwalay ng post. I-comment ko na dun sa mismong live. Kasi, di ba live to? End natin yung live, tapos, ipopost na lang natin dun yung Gcash. Yung sinend natin na Gcash. Yan, pwede. Tanong po ito ni Edward Ramirez. Idol, tanong ko lang, naniniwala ka ba ang tunay na paglilingkod sa Diyos ay ang paggawa ng mabuti kaysa hanapin ang tunay na relihiyon? Nasagot ko na yan kanina. Okay, sorry po. Next question. Sorry, kakarating lang. Ayan. Daming from iba't ibang bansa. Watching from Hong Kong, Oman, United Kingdom, Hungary, California. Samantalang dati, naalala ko yung panahon na kailangan mo pang mag-antay ng 3 buwan bago dumating yung sulat sa Pilipinas. Canada, Japan. Pag pupunta sa abroad, punta ka sa abroad, susulat ka ngayon mula rito sa Pilipinas papunta sa abroad. Mga 3 months yun. Tapos mula sa abroad papunta sa Pilipinas, 3 months uli. So 6 months yun para lang magkaroon kayo exchange of conversation. Sulat. Kahit dito lang eh. Galing. Ngayon, ang bilis na eh. Galing.
Ang galing na itong technology na to. Nakakakamangha. Walang ganito nung bata ako eh. Bubilis. Yeah. Bubilis. Ang bilis, ang bilis. Nakakatuwa. Sige, go. Question ito galing kay Joffel Bautista. Hello. Hello, Idol. Pwede po bang pakipaliwanag yun na sa Juan 8? Tama po ba? Paano po basahin ng Juan 8.40? Sorry, di po ako marunong magbasa. 8.40 ng 1? Opo, 8.40 ng Juan. At sino po ang tinutukoy po doon? Datapwat ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig mula sa Diyos. sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ng ni inyong Abraham. amang si Abraham. May kadugtong kasi yan. Ito'y hindi ginawa ng inyong amang si Abraham. May kadugtong yan. Yung ibang mga religion, pinuputol na dyan. Ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo nagsasaysay ng katotohanan. Diba? Yan ang sabi. Pinuputol na nila dun. Pero may kadugtong eh. Ito'y hindi ginawa ng inyong amang si Abraham. Bakit? Kasi pag tinuloy mo yung talata, nakasulat dun sa susunod na mga talata, ang sabi, yung inyong amang si Abraham natuwa nang makita ang aking mga araw. Bago nga si Abraham ay ako nga. Bago pa si Abraham, may Kristo na eh. May Jesus na eh. May Kristo na. Juan 1:1. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Tapos, at nagkatawang tao ang verbo sa 14. Nakasulat yun eh. Diba? Kaya nga ang sabi sa Ebreo, kung di ako nagkakamali, 1:2 o 1:3, pagpasok niya sa sanlibutan, sinasabi, hain at handog ay hindi niya ibig. Ngunit isang katawan sa akin ay ipinaganda mo. Paano ka magsasabi sa ano? Sandali lang, brother, sandali lang. Sumasagot pa ako. Huwag tayo muna mag-propose ng problema. Ako, re-resolve ng lahat ng problema mamaya kasi maganda tong tanong na to eh. Maganda tong tanong eh. Huwag kayo muna mag-propose ng problema. Ako maglalapat ng resolution dyan. Ngayon, pagpasok niya sa sanlibutan, so hindi pala galing sa sanlibutan kasi pumasok eh. Hindi ka naman papasok sa sanlibutan kung galing ka na dito. Dito ka na mismo nagsimula. Pagpasok niya sa sanlibutan, hain at handog ay hindi niya ibig. Ngunit isang katawan sa akin ay ipinaghanda mo. Merong katawan na inihanda pagpasok sa sanlibutan. So ngayon, yung tinatanong mo tungkol dun sa 8:40 ni Juan, yung may kadugtong kasi yun eh. Ito'y hindi ginawa ng inyong amang si Abraham. Kasi, kung babasahin mo yung mga susunod na talata, nang makita ni Abraham ang aking mga araw ay natuwa. Natuwa si Abraham nung makita yung mga araw niya. Bago pa si Abraham ay ako nga. Ayun. Ako nagbabasa lang. Bahala na kayo kung paano interpretasyon nyo dun. Yun. Next question. Tanong naman po ito galing kay Elipuriro kay Bensi Caetano. Good day, brother. Tama ba ang relihiyon na nabanggit sa Biblia sa Roma 16:16? Nakasulat naman yun. Mga Iglesia ni Cristo. Roma 16:16, mga batian nga kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng mga Iglesia ni Cristo. Yun ang nakasulat eh. Pero yung relihiyon. Oo, nakasulat naman eh. Hindi relihiyon yung iglesia. Wag lang kayo malilito, Pilipinas. Yung iglesia at saka yung relihiyon, magkaiba yun. Hindi yung relihiyon ang iglesia at hindi rin ang iglesia ang relihiyon. Magkaiba yun. Yung relihiyon, ang ibig sabihin ng relihiyon, yung mga seremonya at saka pagsamba. Tapos ipinapractice yun sa loob ng iglesia. Yung iglesia, kalipunan ng mga tao. Yung relihiyon, yun yung seremonya. At pagsamba. O ngayon, di ba, nakita nyo Pilipinas, nagkakaroon na ng unti-unti, nagkakaroon ng linaw sa inyo, no? Huwag kayong malilito. Yung relihiyon, yun yung mga seremonya at pagsamba na ipinapractice sa loob nung pagsasama-sama ang tawag iglesia. Okay. Nalilito ang mga tao dyan sa dalawa eh. Akala nila, yung relihiyon siyang iglesia. Yung iglesia siyang relihiyon din. Hindi ganun. Magkaiba yun. Magkaiba yung religion at saka yung iglesia. Kaya nga, ang tawag church. Tapos religion.
Kahit sa English, magkaibang salita yun eh. Church and religion, magkaiba yun. Iba yung religion, iba yung church. Iba yung iglesia, iba yung relihiyon. Magkaiba yun. Baka hindi niya lang alam kung ano pinagkaiba Pilipinas. Kaya yung iba tuloy mga denomination, sinasabi, hindi na daw kailangan ng religion. Nalilito sila. Hindi na kailangan ng religion. Hindi nga, ang ibig sabihin nga ng religion, pagsamba. Hindi na ba kailangan ng pagsamba? Hindi na ba kailangan ng seremonya? Samantalang dun sa loob ng religion ng mga tao na yun, sa loob ng iglesia nila, nung pagsasama-sama nila, sa loob ng church nila, may mga kantahan, sayawan. Di ba seremonya din yun? Oh. Di ba? Seremonya din yun eh. May mga aralan. Hindi ba seremonya din ang aralan? Sasabihin, di na daw kailangan ng religion. Ano ginagawa ninyo kung hindi kayo nagpa-practice ng religion sa loob ng church ninyo? Nako, Pilipinas. Pilipinas, matuto ka. Mag-research ka naman. Konting Google lang, magkakaintindihan na tayo dyan eh. Diba? Konting Google lang eh. Ano ba ibig sabihin ng religion? Mga seremonya at saka pagsamba, kinuha siya sa salitang treskiya galing sa Hebreo. Galing sa Griegong salita. Pag seremonya at saka pagsamba, sabi mo ba hindi kailangan yun? Katulad ng mga iba religion, hindi daw ikakailangan ng religion, ang kailangan daw relation. Talaga ba? Pinasulat nga ng Diyos yung salitang religion eh. Diba? Doon ka na lang sa basic na konseptong common sense lang. Pinasulat ng Diyos yung salitang religion sa Biblia. Yan bang salitang religion, hindi ba kailangan? Bakit nagpasulat ang Diyos ng salitang religion kung hindi pala kailangan? Make sense, Pilipinas? Make sense? Tamo? Minsan yung simpleng common sense lang, hindi nagme-make sense sa mga tao eh. Paano? Hindi kasi nagbabasa. Pag nabasa mo naman ng buong Biblia, may mababasa ka naman salitang religion sa Biblia eh. Tignan mo, bili ka ng download ka ng English Bible. Kahit na anong English Bible, type mo, religion. Tignan mo, may lalabas. Ngayon, ang Diyos na nagpasulat nun, kung ang Diyos man na nagpasulat ng Biblia, kung naniniwala ka talaga ang Diyos na nagpasulat ng Biblia. Pero ang tanong ko sa'yo, naniniwala ka na ang Diyos pala ang nagpasulat ng Biblia, bakit hindi ka naniniwalang ipinasulat ng Diyos yung religion? Ano ba iniisip mo? Ang Diyos magpapasulat na walang kwenta? Kasi may mga ibang pastor na pamamarali, wala raw kwenta religion. Hindi na raw kailangan ng religion. Ganun ang mga bagsakan nila eh. Hindi na pala kailangan ng religion, ba't pinasulat pa ng Diyos? Sino ngayon ang paniniwalaan mo? Itong mga pastor na to o ang Diyos? Pili ka na lang, Pilipinas. Kaya mag-ingat kayo sa pakikinggan nyo pagdating sa religion. Kahit yun sa akin, suriin nyo rin. Baka mali ako. Kasi ako, nag-iisip lang naman ako eh. 'Di ba? Ordinaryong taong bayang nag-iisip. Hindi ako pastor. Hindi. Ako, ordinaryong taong bayan, nag-iisip. Nagtitinda lang ako nito. Ordinaryong taong bayan ako na nag-iisip, na nagtitinda ng sinigang sa tabi ng kalsada. Pero nag-iisip ako. Ginagamit ko utak ko. I'm using my coconut. Ang Diyos nagpasulat ng salitang religion. Ngayon, ang sabi ng pastor mo, hindi na daw kailangan ng religion. Pili ka na lang ngayon. Sino ba susundin mo? Ang Diyos o yung pastor mo? Bala ka na. See? Eto, magtataka ka. Yung mga pastor na nagsasabi, di na daw kailangan ng religion, pero kailangan mag-abuloy sa kanila. Malakay 310 pa. O, malakay 310 pa more. Malakay 310 pa more. Sige, next question. Kaya may sabi dito, Muslim ba daw ba si Abraham? Ang sabi ng Quran, ang pinakaunang, kung hindi ako nagkakamali and I may be wrong correct nyo na lang ako, ang pinakaunang Muslim, si Adam. Baba mo kamay mo. Sorry. Ang pinakaunang Muslim daw, si Adam. Ada? Maaring mali ako. Pero narinig ko yun from someone. Si Adam Muslim. So, given the context na si Adam Muslim, malamang si Abraham Muslim din. Kung Quran ang pagbabasihan, naula si Adam kaysa kay Abraham eh. Diba? So yun ang sagot ko ron. Next question. Ayan. May nagsabi dito, Ziak Barros, mas nakakaperwisyo ang taong hipokrito kaysa sa mga real talk. Totoo. Yun ang dahilan kung bakit ako umiiwas ako sa konsepto ng kaipokritoan eh. Inaamin ko na lang na mali ako. Na may mga pagkakataon, lahat naman tayo may kaipokritoan every now and then eh, diba? Lahat naman tayo may kaipokritoan every now and then. Pero as much as possible, I stay away from hypocrisy. Mas maigi na sa akin, aminin ko na lang na nagkakamali ako bilang tao kaysa tatago ko pa yung pagkakamali ko. Yun. Next question. Tanong ni Joffel Bautista, Hello po, anong bansa po ang nagsasabi sa Biblia na malayong silanganan? Brother, hello.
Sorry po, malayong silangan po pala. Yan yung kay Isaias kung di ako nagkakamali Napakinggan ko yan galing sa Iglesia ng Cristo at saka sa dating daan Parehas. Yung malayong silangan kasi, Far East kung tawagin. Far East, maraming mga bansa yan Far East, technically, Far East Asia diba? Ganun yung konsepto Far East Asia. Maraming mga bansa yan. Pero, kung check mo yung Far East, ang nandito, Japan, tapos marami pang iba pang mga bansa. Pero ang Pilipinas lang ang kaisa-isa kasi sa Far East na kinoconsider na Christian country. Because of Catholics. Ang dami kasing Katoliko rito. Doon kasi sa ibang mga parte ng Far East, katulad ng Japan, hindi naman kasi pinapractice ang Kristyanismo doon sa mga parte na yun So yun, tungkol doon sa Far East, kasi ang sabi doon kay Isaiah, sa mga pulo ng dagat isipin mo, Far East na nga, mga pulo pa ng dagat. Very specific yung hula. Far East na nga, mga pulo pa ng dagat. So, ito. In case hindi nyo alam, meron kasing hula, just to put context to the subject, meron kasing hula kay Isaias na luluwalhatiin ang Panginoon mula sa mga pulo ng mga dagat sa silanganan. Merong ganun merong pagluwalhati sa Diyos na mangyayari sa mga pulo ng dagat sa silanganan. Pulo ng dagat? Sorry, sir. Na kay Isaias yun. Okay. Isa sa mga hula ni Isaias na luluwalhatiin ang Diyos ng Israel. Kasi marami kasing iba-ibang Diyos diba? Ang mga tao, maraming iba-ibang Diyos Maraming Diyos ang mga tao Pero specifically, yung Diyos ng Israel, luluwalhatiin daw yun sa malayong silanganan, sa mga pulo ng dagat. So, if you put it to context, kapag nagbabasa ka ng Biblia, merong direksyon na binabanggit sa Biblia na sa mga huling araw. Tapos yung mga huling araw daw na yon, mula sa sinisikatan hanggang sa nilulubugan ng araw, magiging dakila ang Panginoon ng Israel. So, merong direksyon. Magmumula sa silanganan, sa mga pulo ng dagat. Tapos meron pa, malayong silangan. So, Far East. Tapos very specific sa mga pulo ng dagat. May binabanggit na gano'n sa hula ni Israel sa hula ni Isaias. Tsatsagain mo nga lang basahin. Pero reiterated yon throughout the Old Testament. Kasi nakita ko yun sa Old Testament Hindi lang si Isaias ang nagsabi nun, pati si Jeremias sinasabi rin yun. Tapos kung hindi ako nagkakamali, either, alin doon sa dalawa, hindi ko lang maalala, kung hindi si Zacarias, si Ezekiel. Maraming propeta ang nagsasabi nun sa mga lumang panahon. Tapos, sabi, sa mga huling araw daw mangyayari yun. Naluluwalhatiin yung Diyos ng Israel, kasi sobrang daming Diyos ng mga tao pero very specific yung Diyos ng Israel sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat, mula sa sinisikatan hanggang sa nilulubugan ng araw. Pero kung ikaw makapagtansya, sir, anong bansa yun? Wala, mangyayari, manghuhula lang ako. Maaaring mamali ako. Pero may malaking possibility na yung sinasabi ng dating daan at saka ng Iglesia ni Cristo, tama. Pilipinas yun. May malaking possibility yun. Kasi, konti lang naman yung nandito sa, nandito sa Far East. Yeah. Far East Asia kasi maraming bansa yung Far East Asia Hindi yan very specific Pilipinas hindi ganun Pero, konti lang sa Far East Asia, yung mga pulo ng dagat. Yun nga Konti lang yun mga pulo ng dagat. Tapos, niluluwalhati daw yung Diyos ng Israel. Kasi dun sa ibang parte ng Far East, hindi naman Diyos ng Israel yung sinasamba nila Iba't ibang mga Diyos So, merong malaking possibility. Pilipinas Kasi sa Far East nga parang... We're only talking about possibilities. We're only talking about possibilities. Kasi ang mahirap kasi dyan, baka mamaya magkamali tayo. Marami nang namali sa mga hula-hula Marami nang namali dyan Kasi, ito kasi trouble sa mga hula, hindi malinaw. Oo, meron kang konting pitik na makikita na nagko-connect yung mga dots. Pero ang trouble mo kasi dyan, pag nagkamali ka kasi, baka pag nagkamali ka kasi, meron kang kapwa-tao na mailigaw. Yun ang dahilan kung bakit ako, as much as possible, I only stick to those things which are tried and true, practical. Ngayon, tungkol dun sa konsepto ng mga hula, nag-i-stick lang ako dun sa konsepto kasi na kung ano yung sinabi, yun lang ako. Ayoko ng interpretation. Pero kung titignan mo kasi, ako kasi tumitingin ako dun sa konseptong ano ba yung nakasulat? Ano ba nangyayari sa panahon ngayon? Ganun ako Tapos, nagtutugma ba itong mga to at saka yung reality? Ganun ako Tumitingin ako dun sa magkabilang panig. So, inihahanay ko kung ano yung nangyayari na nakasulat
na mga bagay na mangyayari sa hinaharap versus yung nangyayari ngayon. Ganun ako, tinitignan ko yung reality eh. Ang hirap kasing delusional ka, ang hirap ng delusion na pipilitin mo, ito, ang dami na nagkamali dyan, lalo na sa stocks market. In general, stocks market. Kahit nga hindi stocks market market in general. So yung mga nagbabasa ng graph, pinipilit nilang hilutin na akala nila sumasang-ayon sa gusto nila yung graph. May mga gumagawa rin ng ganun sa mga bagay ng kasulatan, yung mga lumang kasulatan, na akala nila sumasang-ayon sa akala nila yung nakasulat. Kaya ako, I stay away from that. Ayoko nun. Delikado masyado. Delikado masyado. So ako, maingat ako pagdating dyan. Pero dun sa very specific na yon, yung eksaktong yon, sinaga ko rin kasi yan eh. Sinaga akong hagilapin yan eh. Yung parte na yan ng yung parte na yan ng Biblia, yung hula specifically sa mga pulo ng dagat, sa sinisikatan ng araw, mula sa sinisikatan hanggang sa nilulubugan, tapos yung specific na ang sabi sa malayong silangan, Far East kung tawagin, Far East. So chinaga ko yon, meron akong kahit papano broad picture tungkol diyan sa eksaktong hula na yan eh. Hindi ko masasabi eksaktong Pilipinas yon, pero ang masasabi ko ito, merong possibility. At malaki possibility. Yun ang sagot ko ron. Next question. Okay, sige. Mamimigay daw tayo ng GCash more than 1 hour na daw kasi. Pilipinas, nagme-make sense ba sa inyo? Nagme-make sense ba sa inyo? Tingnan ang audience. Ba, okay. Alam kong nagme-make sense kapag ganitong may malaki-laking audience eh. Merong mga bagong mga bagay silang naririnig eh. Pero ito ng mga bagay na to, mga lumang bagay na ito eh. Mga bagay na nakasulat na 1,000 taon na nakakaraan. Okay, sige. Mamimigay daw tayo ng GCash. Ngayon, 50-50 lang muna. 2 tag 50 pesos yung bibigay natin GCash. So, gagawin ko ngayon, pwede nyo nang i-up yung mga cellphone numbers ninyo, mga cash G numbers ninyo. Tapos, Gail, ikaw naman, be ready. Hindi ko alam kung paano ka mamimili, Gail, pero ikaw na lang ang mamili. Ayoko mamili kasi, yun eh. Yeah. Anong tawag dito? Self-serving. Yeah. Self-serving. Ayoko naman maging self-serving. Hindi. Kuha na lang tayo ng audience. Audience! Dali. Sino may Pero gusto? may nagtanong dito, sir, bakit ang sarap ng sinigang mo? Paul Nazario. Kasi niluto yan ng may pag-ibig. Ako mismo yung nagmo-monitor ng sinigang. So niluto yan ng may pag-ibig. Dali. Kung gusto niyo bumate, pwede kayo mag-shoutout dito. Yes. Hindi, dali. Picture pwede rin. Mahihayin yung mga audience natin. Sino lang sa inyo? Sir, wag mo daw silang piliin yung iba. Gail, wag ako piliin Nams GL, wag mo sa akin i-send Jay, up nyo yung Gcash number nyo. Up nyo, para i-screenshot natin. Kailangan ko ng so mamimigay ako ng 2 tag 50 pesos. Yun lang muna, pansamantala. No. Yun lang muna sa umpisa. So mamimigay ako ng 2 tag 50 pesos. Dapat pala in-intro natin kanina yun, mamimigay tayong Gcash. Para makuha natin yung market ng mga online palimos. Tapos yung mga yun, tuturuan natin kung paano kumita ng pera ng maayos. O di, sisipag ngayon sila, more than 50 pesos, nakakuha sila ng taba ng utak, tapos sumipag pa sila. Tapos pag nagtrabaho sila, may 620 ka isang araw. Hindi lang 50 pesos. Sige, dito muna. So, kayo muna yung ating Dito kayo. Ayan, tatlo kayo. Gail, sama ka dito. Bakit baguhan? Okay. Halika. Tatawag nga kayo. Ikaw na lang. Bakit baguhan? Ayan, sige. Lagay rito. Dito kayo ngayon sa harap. Gail, dito ka. Sama ko pa. Sama ka dito. Ayan. So, kayong tatlo, kayo yung mamimili, tapos i-screenshot na. Para at least nagkakaintindihan na hindi ko tropa yung kung sino masisenda ng 50 pesos. Para katulad no kay Awit. Sinend sa manager niya yung 20 mil. Tangina. Oo, seryoso yun. Balik pera lang yun. Oo. May nanalo daw ng 20,000 Gcash. Takina nakasulat dun sa naka-phone book pala sa kanya, manager. Hindi man lang yung chinek. Ay, mali. Si Awit. Mali. So, para hindi mangyari yun, kayo ngayong tatlo yung titingin. Dito kayo sa kabila. Ayan. Mga Gcash number nyo, upload nyo na ngayon. Tapos, i-screenshot yan. Tapos, kung sino man yung mapili ng kamay nila, yun na mismo yun. 2 tao, tag 50 pesos. Yun lang muna, pansamantala. Tag 50 pesos lang muna. Tapos, disasend ako ng Gcash. Tapos,
i-upload ko yung screenshot ng mga GCash numbers nila. Siguro bawasan ko lang ng isa, dalawang numero para hindi nyo natawagan, ganun. Iba-blur ko lang ng isa, dalawang numero. Para at least aware kayo na walang dugas ito. Takin na, 50 pesos na lang, dudugasin pa natin. Okay, nakapag-screenshot ka na, Gail? Yeah. Ilan na? Dalawa na? Okay na. So, nakapag-screenshot na daw ng dalawa. Okay na. Ayos na ba? Okay. Ngayon, i-end na natin yung live. Tapos, sasenda natin ng Gcash yun. Tapos, i-comment ko sa mismong live ko din yung screenshot ng mga nanalo ng Gcash. Okay, congratulations sa inyo. May pangalan ba? May pangalan? sila. Ano mo na, i-declare mo na kung anong pangalan sa Facebook. Facebook lang naman yung pangalan, hindi naman yung Gcash number. Nawala umakyat na Okay. Baka kontakin na yung ibang yun. Hindi, ito, upload na rin lang naman nila, di ba? So, upload nyo lang dyan, komportable kayo na, yung cellphone number ninyo, nakabalaan. Hindi, pag-edit niya, baka kontakin na Okay lang yan. Ayun. Ito pa pala. Hindi po ako manghihingi sa inyo, ha. Ako po yung magbibigay, ha. So, pag may kumontak sa inyo, nang hihingi ng Gcash, hindi ako yun. Hindi ako yun. Maliwanag tayo, ha. Okay, sige, last question, Gail, go. Walang question puro contact number. Wala na. Sige, bukas na uli. Maraming salamat sa inyo, Pilipinas. Magkita-kita ulit bukas. Sa mga gusto pupunta rito, anong oras na ba? 2:38. 2:38. Hanggang alas 3 kami rito. So, 15 minutes lang yung biyahe nyo. Pwede kayo pumunta rito. Pero alas 3, magsasarado na kami, ha? Yan. Okay, sige. May parating pa marami. Bilhin lang. May parating. Okay, sige, tara. Takot. Ayun na to, sir. Sige. Maraming salamat sa oras ninyo, Pilipinas. Sir, di ka nakikita. Maraming salamat sa oras ninyo, Pilipinas. Magandang umaga sa inyo. Pilipinas, sumabay ka na. Wait lang, sir. Ay, sorry. Mistake pa ako. Sige pa. Sir, wait lang, sir. Di ko mapindot, Hi ka muna, sir. Di pa na-end. Hindi pa daw na-end. Pilipinas, sumabay ka na. Project 1M. Yeah. Di ko mapindot. Nandun yung slow connection. Tangina. Ayaw Hindi mo na. matanggal. Di ko mapindot, Kuha ni Sir, Oo. Ayan, ayaw matanggal.